Nabuhay kang muli noong dekada 80. Ang unang-una mong ginawa noong natabunan ng nyebe ang bundok ay hindi para maghayganti sa iyong mga kaaway. Sa halip, tumakbo ka sa pusod ng kagubatan para makipagpatayan sa mga mababangis na hayop. Ito ay dahil nagising sa iyo ang lutang system. Basta't makapatay ka ng mababangis na hayop, makukuha mo ang kanilang mga kakayahan. Hindi mo lang makukuha ang bagsik at kalakasan ng isang baboy ramo, kundi pati na rin ang pambihirang liksi ng isang snow leopard. Kahit na mapalibutan ka pa ng mga basagulero sa buong nayon, hindi ka man lang kinakabahan. Sa halip, isang sipa lang ang ginawa mo para liparin ang anak ng hepe ng nayon na siyang namumuna sa kanila. Kaysa maging tulad ng dati mong buhay. Isang walang kwentang duwag na hinayaang nakawin ng pagkain para sa kaligtasan, mas mabuti pang makipagpatayan para makahanap ng daan. Sa isang malakas na kalabog, sinipa pabukas ang sirang pintong gawa sa kahoy. Pumasok ang napakalamig na hangin na may kasamang yelo sa loob ng bahay, dahilan para manginig sa ginaw ang taong nakahiga sa papag. Si Zhao Taisheng ay humihingal ng malakas at biglang iminulat ang kanyang mga mata. Habang tinitingnan ang naninilaw na kisemeng gawa sa dyaryo, naamoy niya ang nakakasakal na amoy ng tabako at ang masangsang na amoy ng dugo. Umugang ang kanyang isipan, hindi ba't noong pasagsagan ng malakas na nyebe ng milenyo? Binali ng mga kaaway niya ang kanyang mga kamay at paa, at namatay siya sa sobrang ginaw. Ang pakiramdam ng kawalang pag-asa habang naninigas ang kanyang dugo ay nakatatak pa rin sa kanyang mga buto. Biglang itinaas ni Zhao Taisheng ang kanyang mga kamay. Makakapal ang mga buko ng kanyang daliri at puro kalyo. Pero ito ay tiyak na mga kamay ng isang lalaking nasa mga unang taon ng pagiging 20, puno ng biglaang lakas. Lumingon siya at sinundan ng tingin kung saan nanggagaling ang amoy ng dugo. Sa papag ay may nakahigang isang payat na lalaki na mapatla ang mukha. Gupit ang kanang bahagi ng kanyang makapal na pantalon. Ang kanyang hita ay nakasplint gamit ang 2 piraso ng tabla ng pino, na basta-basta na lang binalutan ng punit-punit na tela. Ang tumagas na dugo ay matagal nang namuo at naging maitim na pula. Nanuyo ang lalamunan ni Zhao Taisheng. Ang umuungol sa higaan ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Matandang Zhao. Biglang bumalik ang lahat ng alaala sa kanyang isipan. Taglamig ng taong 1979, sa nayon ng Daxing. 5 araw na ang nakalipas mula nang umakyat sa bundok ang kanyang ama para mamutol ng kahoy. Nabali ang kanyang kanang binti matapos mabagsakan ng troso na may bigat na 100 kilo. Hindi sinagot ng brigada ang gastos sa pagpapagamot. Binawi pa ang lahat ng kanyang puntos sa trabaho. Tuluyan ng naubusan ng pagkain ang kanilang pamilya. Ang tanging inaasahan na lang nila ay ang kalahating sako ng hari ng mais na may halong darak, na nasa tabi ng tapayan sa kusina. Para malampasan ang matinding taglamig. Sa araw na ito, sa dati niyang buhay, ang anak ng lider ng brigada, si Sun Daho, ay nagsama ng mga tao, sinira ang pinto, at ninakaw itong kalahating sako ng pagkaing pansalba buhay. Ang kanyang ama, na malubha na ang pinsala, puno ng galit at gutom, ay hindi na umabot ng buhay pagkatapos ng taglamig at namatay sa higaan. Noong mga panahong iyon, isa siyang duwag. Pinanood lang niya habang ninanakaw ang kanilang pagkain. Hindi man lang siya umimik. Ito ang pinakamalaking pagsisisi ni Zhao Taisheng sa kanyang nakaraang buhay. Kinuyam ni Zhao Taisheng ang kanyang mga kamao, at tumunog ang kanyang mga buto. Dahil binigyan siya ng langit ng pangalawang pagkakataon, sa buhay na ito, walang sino man ang makakayurak sa kanyang pagkatao. Isang mayabang at boses lata ang pumutol sa pag-iisip ni Zhao Taisheng, kasabay ng magugulong yabag. 3 kabataang lalaki na nakasuot ng itim na makakapal na jacket ang pumasok sa silid ng may pagyayabang. Ang nangunguna ay malaki ang katawan, matipuno, at ang mukha ay puno ng matigas na laman. Ito ay walang iba kundi si Sun Daho, nakara-rating lang bilang leader ng plata ng milisya. Kasunod niya ang mga basagulero ng nayon na sina Ergo at Lazy. May hawak pa silang mga panggatong. Malakas na ibinagsak ni Sun Daho ang kanyang flashlight sa gilid ng higaan. Tinitigil niya si Matandang Zhao ng may ngiting aso at sinabing, "Tiyo Zhao, buhay ka pa pala. Malapit na ang bagong taon, pero baldado na ang binti mo. Hindi ka na makakakuha ng puntos sa trabaho, at may utang ka pang 2 yuan sa brigada para sa pagpapagamot. Sabi ng tatay ko, ang utang ay dapat bayaran. Hindi ka pahihirapan ng brigada. Magbayad ka na lang gamit ang mga gamit niyo." Si Matandang Zhao ay pinagpapawisan sa sakit. Nanginginig siyang nagmakaawa. "Daho, nakikiusap ang tiyo sa'yo, bigyan mo pa kami ng ilang araw. Pagdating ng tagsibol, papapasukin ko si Taisheng sa bundok para manghuli ng kuneho. Kapag nakabenta kami, tiyak na magbabayad kami. Kalahating sako na lang ng hari ng mais ang natitira sa bahay. Kung kukunin mo yan, mamamatay kaming mag-ama sa gutom." Sumimangot si Sun Daho, "Putanjay na, igilan mo ko sa mga palusot mo. Anong kakainin ng brigada pagdating ng tagsibol? Wala akong pakialam kung mabuhay man o mamatay ang pamilya mo. Ergo,
kunin mo yung kalahating sakong mais at dalhin mo rito. Nagkikiskis ng kamay si Ergo habang papalapit sa sako sa tabi ng takayan. Naiiyak na sa pag-aalala si Matandang Jow. Mahigpit siyang kumapit sa gilid ng higaan, akmang susugod, habang sumisigaw, "Daho! Maawa ka na, pagkain yan para mabuhay kami." Nang malapit na siyang mahulog mula sa higaan, isang malapad at malakas na kamay ang mariing pumihil sa kanyang balikat. Sabi ni Zhao Taisheng, "Tay, humiga ka lang dyan. Huwag kang gagalaw." Hindi malakas ang boses niya, pero ramdamang nakakakilabot na galit. Natigilan sandali si Sun Daho at tumingin kay Zhao Taisheng na kanina patahimik. Ang dating Zhao Taisheng ay kilalang duwag. Pero ngayon, nang magtama ang mga mata nila, sa isip-isip ni Sun Daho, bigla siyang kinabahan. Sobrang lamig ng tingin nito. Para siyang isang gutom na lobo, na may kislap sa matang handang-handang sakmalin ang lalamunan ng isang tao. Pero dahil may mga alipores sa likod niya, agad pinigilan ni Sun Daho ang kanyang kaba. Ngumisi ng mapanlait si Sun Daho. "Nagagalit na si Taisheng, sinasabi ko sa'yo. Ngayong araw, siguradong kukunin ko ang mga butil na to. Yang lumpo mong ama at ikaw na isang walang kwenta. Anong magagawa niyo sa'kin?" Hindi pa man dumadapo ang sampal sa mukha niya. Isang kamay ang tila kidlat na sumulpot sa ere at mahigpit na hinawakan ang pulsuhan ni Sun Daho. Naramdaman ni Sun Daho na parang dudurugin na ang kanyang mga buto, napadaing siya sa sakit. "Bitiwan mo ko, putang ina mo. Lalabanan mo ba ako?" Walang sinayang na salita si Zhao Taisheng, itinaas niya ang kanyang binti at buong lakas na sinikmuraan si Sun Daho. Ang halos 70 kilong bigat ni Sun Daho ay diretsyong tumilapon sa ere. Malakas siyang bumagsak sa kalan na gawa sa putik, kasabay ng malakas na kalabog. Nawasak ang kalan, at kumalat sa buong bahay ang itim na abo at nagbabagang uling. Hawak-hawak ang tiyan, napalupasay si Sun Daho sa gitna ng abo, naging kulay ube ang mukha niya sa sobrang sakit. Hindi na siya makahinga. Si Ergo na may hawak ng sako at si Lazy na nasa pinto ay parehong natulala. Grabe, ang lupit ng ginawa niya. Namutla sa takot si Matandang Jow at sumigaw, "Taisheng, anong ginawa mo? Bakit mo sinaktan si Daho? Paano na tayo mabubuhay sa baryo na to?" Hindi lumingon si Zhao Taisheng, malamig lang niyang tinitigan ang tatlo. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Sa dati niyang buhay, ang sobrang pagsunod sa patakaran ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Sa buhay na to, walang kwenta ang mga patakaran. Si Sun Daho, habang nasa sahig, ay garalgal na sumigaw, "Lazy! Ergo, banatan niyo siya para sakin. Patayin niyo sa bagbog." Nagkagat labi sina Ergo at Lazy, itinaas ang panggatong at ang kalawit na bakal, at sumugod kay Zhao Taisheng. Malamig na umismed si Zhao Taisheng. Sa halip na umatras, siya pa ang sumulong. Sa dati niyang buhay, isa siyang bihasang mangangaso na nakikipagpatayan sa mga oso sa kabundukan. Itong dalawang walang alam sa pakikipaglaban ay parang gumagapang sa putik sa sobrang bagal. Iwinasiwas ni Lazy ang kalawit na bakal patungo sa ulo niya. Mabilis na umiwas si Zhao Taisheng, bahagyang itinatagilid ang ulo habang dumaplis ang kalawit sa kanyang tenga. Bago pa man maialis ni Lazy ang kamay niya, mabilis siyang lumapit. Tinaas niya ang kanyang kanang siko at isang malupit na sikong parang sa Muay Thai ang tumama sa baba ni Lazy. Isang malutong na lagutok ng nabaling buto ang narinig. Umikot ang mga mata ni Lazy. Ni hindi siya nakadaing, bumagsak siya sa lupa na parang basang tropo. May bumubulang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nang makita ito ni Ergo, nanigas sa ere ang kamay niyang may hawak na panggatong, habang nanginginig ang kanyang mga binti. Mabilis na lumingon si Zhao Taisheng at tinitigan siya ng masama. Napalunok ng laway si Ergo. Nabitawan niya ang panggatong at kumalansing itong bumagsak sa lupa. Bigla siyang lumuhad at nagsabing, "Kuya Taisheng, wala po akong kinalaman dito. Si Kuya Daho po ang nagutos sa akin." Isang sipa lang ni Zhao Taisheng ay tumamba si Ergo. Sa mga sandaling iyon, nakabawi na si Sun Daho mula sa matinding sakit. Namumula ang mga mata, dinampot niya ang isang kinakalawang na kutsilyo mula sa sangkalan. Parang nababaliw siyang sumugod sa likuran ni Zhao Taisheng, habang sumisigaw ng, "Zhao Taisheng! Tatatagain kita ngayon." Narinig ni Zhao Taisheng ang paghampas ng hangin sa likuran niya. Ni hindi yumuko si Zhao Taisheng. Walang emosyon ang mukha niya habang humakbang siya ng bahagya sa gilid. Ilakidlat na iniabot ng kanyang kanang kamay ang likod ng pinto, at gamit ang isang kamay ay hinablat ang isang mabigat at lumang palakol na laging ginagamit sa pagsisibak. Hindi man lang niya tiningnan ang kutsilyo. Itinapak niyang maigi ang kanyang mga paa sa lupang sahig. Gamit ang lakas mula sa kanyang baywang, iniikot niya ang kanyang braso, kasabay ng isang matinis na tunog ng humahagang hangin. Buong bagsik niyang inihampas ito diretso kay Sun Daho. Ang galaw niya ay parang kidlat sa bilis. Hindi pa man dumadampi ang kutsilyo ni Sun Daho sa damit niya, nakita na niya ang isang anino na bumabagsak mula sa itaas na parang bundok. Nawala ang kaluluwa niya sa takot at sinubukan niyang umiwas paatras.
Pero hindi sumunod ang kanyang katawan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Nagtilamsikan ang mga kidlat, nanlamig ang ibabang bahagi ng katawan ni Sandaho. Nanlambot na parang noodles ang mga binti niya, at napalumpasay siya sa sahig. Nabitawan niya ang kutsilyo at tumalsik ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ng malakas ang buong katawan niya na parang nakuryente. Tumingin siya sa ibaba, ang kalaw-angin at sirang palakol na iyon ay bumaon ng malalim sa nagyelong lupa, wala pang 1 pulgada mula sa dulo ng kanyang mga paa. Kung sumala lang iyon ng 1 pulgada, putol na sana ang kanyang paa, kasama na ang buto at laman. Bumagsak ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay. Hawak ni Zhao Taisheng ang puluhan ng palakol gamit ang isang kamay. Mula sa itaas, minasdan niya ang nakalumpasay na si Sandaho. Bigla niyang pinaihit ang kanyang pulso. Hinugot niya ang palakol na nakabaon sa nagyelong lupa. Ang mga tipak ng yelo at putik na sumama dito ay tumama sa mukha ni Sandaho. Hindi man lang siya ng ahas na umiwas. May lumabas na kumakalampag na tunog mula sa kanyang lalamunan. Kaagad na nabasa ang kanyang salawal. Kumalat ang masangsang na amoy ng ihi. Kinuha ni Zhao Taisheng ang palakol at naglakad papunta sa sako ng mais. Humarap siya, at itinutok ang talom ng palakol sa mukha ni Sandaho. Sinabi ni Zhao Taisheng, sino mang gumalaw sa pagkain ng pamilya ko. Sa kanya tatama ang palakol na ito. Ang mga salitang iyon, kasabay ng malamig na hangin, ay parang mga patalim na yelong tumusok sa tainga ni Sandaho. Ang nakalumpasay na si Sandaho ay 7 beses na matinding kinilabutan. Habang nakatingin sa panggatong na palakol na umalog-alog pa sa harap ng kanyang mga paa, pinagpawisan siya ng malamig. Ang pawis sa kanyang mukha ay nagyelo. Ang amoy ng dugo sa kanyang katawan, na sanay sa pagkatay ng karne sa loob ng maraming taon, ay umakyat hanggang sa kanyang utak. Sa sobrang takot, si Sandaho ay gumapang paatras. Ang ihi sa kanyang salawal ay nagyelo dahil sa malamig na hangin, kaya't siya'y nanginig ng husto. Wala na siyang pakialam sa pagnanakaw ng pagkain. Sinipa niya sa puwetang tulalang si Ergo. Nagmura si Sandaho, putang ina mo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tulungan mong itayo si Lazy, bilis. Kinaladkad ni Ergo ang walang malay na si Lazy. Ang tatlo ay nagkandara pa sa takot na parang mga asong nawalan ng amo, at tumakbo palabas ng bakuran. Sa wakas, tumahimik na sa loob ng bahay. Humakbang ng malaki si Zhao Taisheng. Hinayla niya ang sira-sirang kahoy na pinto at isinara, saka ikinandado ang trangka. Humarap siya at naglakad papunta sa tapayan, at kinalas ang tali ng sirang sako. Sumilip siya, kalahating sakong hari ng mais na puro darak na nakakagasgas sa lalamunan. Itong kakarampot na bagay na ito, kahit tipirin, 1 linggo lang ang aabutin. Hindi ito sasapat kapag bumagsak na ang makapal na nyebe at maisara ang kabundukan. Sa ibabaw ng higan, nakahinga na rin sa wakas ang matandang si Zhao. Puno ng takot ang kanyang mukha. Sinabi ng matandang si Zhao, Taisheng, anak, malaking gulo itong pinasok mo. Ang ama ni Daho ang hepe ng brigada. Hawak nila ang mga baril ng milisya. Sabi ni matandang Zhao, binugbog mo raw siya. Paano na tayo kukuha ng rasyong pagkain? Paano tayo mabubuhay nito? Lumapit si Zhao Taisheng sa gilid ng higan at nagdagdag ng 2 pirasong tuyong panggatong sa kalan. Biglang lumakas ang apoy, at medyo lumiwanag ang loob ng silid. Sabi ni Zhao Taisheng, Tay, kung hindi ko siya binugbog, hahayaan ba niya tayong mabuhay? Sabi pa ni Zhao Taisheng, yung mga nasa pamunuan ng nayon. Hindi mo ba alam kung anong klaseng mga tao sila? Bali ang binti mo, pero ni pambili ng gamot sa impeksyon na nagkakahalaga ng 2 yuan, hindi man lang nagbigay. Gusto lang talaga nilang makita tayong mag-amang mamatay. Namula ang mga mata ni matandang Zhao, at hinampes niya ng kanyang kamay na tuyo na sa kaiiyak ang gilid ng higaan. Sabi ni matandang Zhao, walang kwenta ang tatay. Nadadamay ka patuloy dahil sa akin. Tumayo si Zhao Taisheng, ipinagpag ang itim na abo sa kanyang mga kamay. Mababakas sa kanyang mga mata ang bagsik na hinubog ng malalim na kabundukan. Sabi ni Zhao Taisheng, Tay, huwag niyo nang sabihin yan. Hindi naman tayo mamamatay ng basta-basta. Kung walang pagkain, kukuha tayo sa bundok. Sabi ni Zhao Taisheng, magpagaling lang kayo dyan. Ako na ang bahala sa lahat. Pagkasabi nyon, isinuot ni Zhao Taisheng ang kanyang punit-punit at tagpi-tagping balabal na gawa sa balat ng tupa, at lumabas. Para suungin ang malakas na bagyo ng nyebe. Ang pangangaso sa bundok ang tanging paraan para sila mabuhay. Nakasandal ang nayon ng Daxing sa bundok Changbay. Puno ang kabundukan ng mga baboy ramo at itim na oso. Pero ngayon, sarado ang bundok dahil sa makapal na nyebe. Ang mga nangangahas pumasok, ay tanging ang grupo ng mga mangangaso mula sa pamunuan, na may dalang mga Type 56 na semi-automatic o mga lumang rifle. At dahil mortal niyang kaaway si Sandaho, ang paghiram ng baril ay isang malaking kalokohan. Maswerte na siya kung hindi siya babarilin ng patalikod.
Ang pagpasok sa bundok ng walang baril ay parang paghahatid lang ng pagkain sa mga mababangis na hayop. Puno ng panganib ang kagubatan. Kahit na may karanasan siya ng isang bihasang mangangaso, kailangan niya pa rin ng isang kasama na sa oras ng panganib. Ay kayang hamarang sa unahan. Naglakad si Zhao Taisheng sa nyebe na abot hanggang sa kanyang bukong-bukong. Diretso sa kulungan ng baka sa silangang bahagi ng nayon. May hahanapin siyang tao. Ang pipi na si Wang Ernyu. Ulila si Ernyu. Nasira ang kanyang utak dahil sa mataas na lagnat, kaya siya naging pipi. Lumaki siyang umaasa sa bigay ng mga kapitbahay. Simple lang ang pag-iisip ng lalaking ito, pero likas na malakas. Ang kanyang taas ay halos 6 na talampakan, malapad ang balikat at matipuno ang katawan. Ang mga braso niya ay mas makapal pa sa hita ng karaniwang tao. Hindi siya tinatrito na parang tao ng mga taga-nayon. Araw-araw siyang inuutusang gawin ang pinakamabibigat na trabaho, kapalit lang ng 2 tinapay na sintigas ng bato na gawa sa mumurahing butil. Kapag malakas ang nyebe, siya lang sa buong nayon ang nasa labas para magsibak ng kahoy at magbuhat ng dumi. Pagdating pa lang sa labas ng kulungan ng baka, narinig na niya ang malalakas na lagapak ng pagsisibak ng kahoy sa gitna ng naglalaglagang nyebe. Walang pang itaas na damit si Ernyu, at ang tanging suot sa ibaba ay isang punit-punit na pantalon. Winawasiwas niya ang isang malaking palakol na bakal, binibiyak ang isang troso ng pino na halos hindi may akap sa kapal, at nagliliparan ang mga pinagtabasan. Umaaso ang buo niyang katawan, na parang isang hayop na pampasan na hindi marunong mapagod. Lumapit si Zhao Taisheng at sumigaw ng isang beses. Huminto sa ginagawa si Ernyu. Lumingon siya, ang mukha niyang namumula sa ginaw ay tinurnuhan ng kanyang mga matang sinlaki ng kampanilya. At tulala siyang tinitigan. Lumapit si Zhao Taisheng. At hinawakan ang matipunong braso ni Ernyu. Sintigas ng bato ang kanyang mga kalamnan. Nagtanong si Zhao Taisheng, araw-araw kang nagpapakahirap para sa iba pero hindi ka man lang makakain ng busog. Nilalamig ka ba? Lumunok si Ernyu at hinimas ang kumakalam niyang tiyan. Umungol siya ng 2 beses, humiling tapos ay tumango. Nagtanong si Zhao Taisheng, gusto mo bang kumain ng karne? Yung niluluto sa kaldero na sumisirit sa sarili niyang mantika. Matabang karne na puno ng mantika sa isang kagat. Nang marinig pa lang ang salitang karne, agad na nanlaki ang mga mata ni Ernyu, at sunod-sunod siyang lumunok. Halos tumulo ang laway niya habang todo-todong tumatango. Sabi ni Zhao Taisheng, sige, isuot mo ang damit mo. Kunin mo yung kutsilyo mong panghiwa ng dayami at sumama ka sa akin. Sabi ni Zhao Taisheng, simula ngayon, sumunod ka na sa akin. Titiyakin kong laging may karne sa bawat kain mo. Hindi na nagatubili pa si Ernyu. Sa simpleng pag-iisip niya, kung sino ang magpapakain sa kanya ng karne. Siya na ang kanyang Panginoon. Tumalikod siya at pumasok sa kulungan ng baka. Isinuot niya ang kanyang sira-sirang jacket na bulak, at mula sa ilalim ng banta ng dayami. Kinapa niya ang isang makintab at malapad na kutsilyong pamapatay ng baboy at isinuksok sa likod ng kanyang baywang. Para siyang isang toring bakal na nakabuntot kay Zhao Taisheng. Dinala niya si Ernyu pabalik sa bakuran. Dumiretso si Zhao Taisheng sa bodega. Kung wala siyang baril, gagawa siya ng sarili niyang nakamamatay na armas. Sa dati niyang buhay, nabuhay siya sa kabundukan, sanay siyang gumamit ng mga desabog na baril at bitag. Noong mga panahong hindi niya kayang bumili ng pulbura, umasa lang siya sa isang malaking pana na gawa sa sarili. Nakipagpatayan siya sa mga mababangis na hayop sa gubat ng Black Pine. Naghalungkat siya ng matagal sa tumpok ng mga sirang kahoy. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at bigla niyang hinayla ang isang piraso ng kahoy na puno ng alikabok. Isa itong itinapong piraso ng kahoy na suwamo. Sobrang tigas ng bagay na ito. At napakatibay pa. Kilala ito bilang isa sa pinakamatitigas na kahoy. Tiyak na ito ang pinakamagandang materyales para sa katawan ng pana. Ito sana ang ginamit ng lolo niya para sa ehe ng kariton. Nang masira ang kariton, itinapon na lang ito sa sulok. Sabi ni Zhao Taisheng, Ernyu, magsindi ka ng apoy. Itinapon ni Zhao Taisheng ang kahoy sa nyebe. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Mula sa pinakailalim ng isang lumang cabinet, may kinuha siyang isang pares ng lumang gamit. Isa itong pares ng sungay ng mailap na kalabaw na mahigit kalahating metro ang haba. Ito ay mula sa isang mailap na kalabaw na napatay ng matandang Zhao noong kabataan niya. Itinuring niya itong pamana ng pamilya kaya hindi niya ito ipinagbili. Hinubad ni Zhao Taisheng ang kanyang jacket na gawa sa balat ng tupa, kinuha ang palakol at kikil. Mabilis niyang biniyak ang kahoy at mabilis na kinaskas kasunod ng hilatsa nito. Sobrang tigas ng kahoy, masakit kapag tumatalsik ang pinagkaskasan sa kanyang mukha. Pero hindi man lang siya kumurap, gamit ang kasanayan mula sa dati niyang buhay. Pilit niyang hinugis ang tuwid na kahoy para magkaroon ng perpektong kurbada. Sa mga sandaling iyon, naghanda na si Ernyu ng isang kalderong bakal sa bakuran. Malakas ang lagablab ng apoy. Sabi ni Zhao Taisheng, lagyan mo ng tubig.
Inihagis niya sa kaldero ang natitirang pinagtabasan ng balat ng baboy at ilang piraso ng tuyong pagong. Pinakuluan niya ito sa malakas na apoy. Hindi nagtagal, kumalat sa buong bakuran ang masangsang at malansang amoy. Mula sa kaldero, nakagawa siya ng malapot at mananipis na pandikit mula sa hayop. Habang ginagawa ito, pinalambot ni Zhao Taisheng ang sungay ng kalabaw sa ibabaw ng apoy at pinukpok ng martilyo ang mga gilid para pumantay. Pilit niyang kinayod ito gamit ang talam para maging dalawang manipis at pantay na piraso ng sungay. Tagaktak ang pawis ni Zhao Taisheng. Pantay niyang ipinahid ang kumukulong pandikit sa panloob na bahagi ng katawan ng pana at mabilis na idinikit ang dalawang piraso ng sungay. Erniu, diinan mo ng todo, gamit ang kanyang mga kamay na sinlaki ng pamaypay. Bigla ang diniinan ni Erniu ang kahoy na nagdulot ng nakangingilong lagutok. Gamit ang kanyang mga kamay at paa, kinuha ni Zhao Taisheng ang isang makapal na lubad na abaka at paikot-ikot itong itinali. Mahigpit niyang tinalian ang sungay at kahoy. Sa normal na paggawa ng composite bow, kailangan itong patuyuin sa lilim ng ilang buwan para humulma. Pero wala silang ganoong panahon ngayon. Direktang isinalang ni Zhao Taisheng ang katawan ng pana sa apoy. Pinwersa niya itong patuyuin sa mataas na temperatura. Lumilikha ng sumisitsit na tunog ang mga dila ng apoy habang dinidilaan ang lubad at ang pandikit. Kasabay ng masangsang na amoy ng sunog, ang kahoy at ang sungay, sa ilalim ng matinding init at presyon, ay marahas na nagdikit. Inihaw nila ito ng buong 2 oras. Biglang inihagis ni Zhao Taisheng ang katawan ng pana sa nyebe. Sumangga ang puting usok. Sa pabago-bagong tindi ng lamig at init, itong magaspang. Ngunit napakatinding busog na gawa sa sungay ng kalabaw at litid ay ganap ng nahubog. Inalis niya ang pandikit at lubad na abaka, hinaplos ang madilim na pulang katawan ng busog. Ang matigas na sungay sa loob ay nagbibigay ng sukdulang compression, habang ang matibay na litid sa labas ay nagbibigay ng tension. Ito ay isang standard na heavy-duty recurve composite bow. Kumuha siya mula sa loob ng bahay ng isang lumang kwerdas na gawa sa pinaghalong litid ng baka at abaka. Isang makapal na tali ng pana. Tinapakan ng isang paa ang ibabang dulo ng busog. Hinawakan ng 2 kamay ang itaas na dulo, at biglang nagbigay ng buong puwersa ang kanyang baywang at likod. Kasabay ng nakapangingilabot na pagbaluktot ng busog, lumitaw ang mga ugat sa braso ni Zhao Taisheng. Gamit ang purong lakas, isinabit niya ang makapal na kwerda sa uka nito. Isang sukdulang. Tindi ng puwersa ang biglang kumalat, na nagpanginig at nagpamanhid sa kanyang kamay. Grabe, ang bigat nito ay aabot sa 120 libra, na pangisi si Zhao Taisheng ng malamig. Ang isang mabigat na busog na ganito kalakas, sa malapitan, ang bagsik nito ay tiyak na hindi nalalayo sa isang lumang rippling pangangaso. Sapat na para tumago sa makapal na balat ng isang itim na oso. Sa lupang nababalutan ng nyebe, dinampot niya ang isang makapal na palaso na gawa sa kahoy, tinasahan at pinatigas sa apoy. Ang buong bakuran ay hinahagupit ng hangin at nyebe. Matatag na nakatayo si Zhao Taisheng, mahigpit na hawak ng kaliwang kamay niya ang puluhan ng pana. Inilagay ng kanang kamay niya ang dulo ng palaso sa kwerdas. Huminga siya ng malalim. Nanigas ang mga kalamnan sa buong katawan niya. Bigla niyang hinayla paatras ang kanyang kanang braso. Lumagutok ang pana na parang buong buwan. Binitawan niya, humiginit sa hangin ng palaso sa nakabibinging tunog. Ang kahoy na palaso ay naging isang anino lang, direktang tumago sa puno ng pino sa labas ng bakuran na sinlaki ng hita ng tao. Bumaon ng malalim ang dulo ng palaso sa nagyelong lupa sa likod ng puno. Ang buntot nito ay malakas pa ring nanginginig. Nanlaki ang mga mata ni Erniu, at hinigpitan ang hawak sa kanyang kutsilyong pamatay baboy. Walang tigil sa paglunok si Erniu. Tuluyan ang nagbago ang tingin niya kay Zhao Taisheng. Para siyang nakatingin sa hari ng mga oso sa kabundukan. Hindi umimik si Zhao Taisheng. Lumabas siya ng bakuran, hinawakan ang katawan ng palaso at hinayla ng malakas. Nabunat niya ang dulo ng palaso na may kasamang mga splinter. Ikinaskis niya ng 7 beses ang kanyang hinlalaki sa matalim na dulo nito. Nasiyahan siya, kinalabit ang kwerdas ng pana, at pumasok upang mag-impake para umakyat sa bundok. Pagbalik sa bahay, kinuha niya ang natitirang isang rolyo ng magaspang na sinulid, ilang pirasong kalaw-angin at manipis na alambre, at isang pingas na itak na panggatong. At isinilid lahat sa isang sirang canvas na bag. Pagkatapos ay dumampot siya ng isang dakot ng tuyong sili at isinuksok sa kanyang damit. Nagbili ng matandang si Zhao na nasa higaan, "Tay, kahit sinong kumatok, huwag mong bubuksan. Paghahanap ako ng makakain." Pagkasabi niyan, isinukbit niya sa balikat ang mabigat na busog na gawa sa sungay. Kasama si Erniu, sumuong sila sa makapal na nyebe. Pagsikat ng araw, nagtipon ng mahigit 10 tao sa bakana ng nayo ng Daxing. Sila ang grupo mula sa Silangang Brigada. Ang leader ay ang direktor ng seguridad na si Wang Baoko. May hawak siyang isang Macintab na Type 56 na semi-automatic na rifle at mayabang na namimigay ng mga bala. Sa tabi niya,
Ilang kalalakihan ang may bitbit na mga lumang rifle o shotgun, at sa paanan nila ay may mga nakataling payat na aso. Tahol ng tahol ang mga aso. Wala si Sandaho. Siguro muntik nang matanggal ang daliri sa paa, kaya takot na takot, nagtago sa bahay para magpalit ng pantalon. Paglabas ni na Zhao Taisheng at Ernio, sabay-sabay na napatingin sa kanila ang lahat. Aba, hindi ba't yan ang sikat na duwag ng nayon natin, si Zhao Taisheng? Isang lalaking bungi ang dumura ng dilaw na plema, itinuro ang busog sa balikat niya at humalakhak. Oh, ano, hindi ba ninakaw ni Daho ang hari ng mais mo? Balak mo bang umakyat ng bundok para manghuli ng manok gubat gamit yang sirang patpat na yan? Sa tingin ko, nababaliw na yan sa gutom, pang-iinsulto ng isa pang lalaki. At sinama pa niya si Ernio, yang gunggong na yan. Ano, takot siyang hindi sapat para sa mga lobo. Nagdala pa ng malaking tao para may dagdag na pagkain ang hari ng mga lobo. Nagtawanan ng malakas ang mga tao, at sumunod sa pagtahol ang mga aso. Kumatok si Wang Baoko sa kanyang pipa, at sa tonong opisyal ay pinangaralan si Zhao Taisheng. Hindi lugar ng paglalaro ang bundok. Sarado ito dahil sa nyebe at maraming mababangis na hayop. Kung mapilayan ang tatay mo at mamatay ka, ang brigada pa ang gagastos sa kabaong mo. Bilisan nyo, iuwi nyo na yang tanga at lumayas na kayo. Malamig na tiningnan ni Zhao Taisheng ang grupo. Sa nakaraang buhay ko, masyado kong pinahalagahan ang mga taong to, kaya naging miserable ang buhay ko. Ang mga taong to, kapag nakakita ng gulo, mas mabilis pa sa lahat kung tumakbo. Ingatan ninyo yang mga hawak niyong panggatong. Malamig na parang yelo ang boses ni Zhao Taisheng. Pagpasok sa bundok, huwag kayong maiihi sa takot sa kaunting kaluskos lang, at baka isubo nyo pa yang baril nyo sa sarili niyong bibig. Hayop kang bata ka, anong sinabi mo? Nagalit si Bungi at akmang susugod, pero hindi siya pinansin ni Zhao Taisheng. Ikinasa niya ang kanyang mga daliri sa kaliwang kamay, at ang busog na gawa sa sungay ng baka ay gumawa ng isang nakakatakot na tunog. Lumingon siya at sinabing, Ernio, tara na. Si Ernio ay parang isang toreng bakal. Humakbang siya paarap, at yung bagsik na dala ng maraming taong pagbubuhat ng mabibigat. Dinagdagan pa ng hawak niyang kutsilyong pamatay baboy, ay agad na napaatras si Bungi. Ni hindi man lang sila lumingon habang tinatahak ang makapal na nyebe. Tinungo nila ang pinakamadilim na kabundukan sa likod ng Daxing Village. Tiyo Baoko, saan papunta ang gagong yan? Ang laki ang mata ng banjing lalaki nang tumingin siya kay Baoko, at nagbago ang itsura niya. Yan ang Black Pine Forest. Sabi nga ng matatanda, mas gugustuhin mo pang makasalubong ng itim na oso kaysa pumasok sa Black Pine Forest. Ang lugar na yan ay hindi nasisikatan ng araw buong taon. Kalahating metro ang kapal ng mga dahon ng pino. Isang maling tapak lang, lulubog ka sa kumunoy. Puno yan ng mga nagugutom at desperadong hayop. Kahit ang mga veteranong mangangaso ay hindi basta-basta pumapasok dyan. Mga lintik na yan, hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Tumisi si Wang Baoko, dumura, at pumasok sa loob. Kahit buto niyan, walang matitira. Tara na sa sarili nating lakad. Huwag nyo nang pansinin yung dalawang patay na yan. Pumasok na sa Black Pine Forest. Biglang dumilim ang paligid. Ang malakas na hangin at nyebe sa labas ay naharangan ng mga itim na puno ng pino. Nakakatakot ang katahimikan sa gubat. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga paang lumalakad sa nyebe. Ang hangin ay amoy dagta ng pino at nabubulok na kahoy. Ang nyebe ay lagpas hita ang lalim. Kung dati ito, si Zhao Taisheng ay hinihingal na parang aso. Pero ngayon, gamit ang karanasan mula sa dati niyang buhay, bawat hakbang niya ay tiyak na umiiwas sa mga lubak at tuyong sanga. Nakasunod sa likod niya si Ernio na malalim ang paghinga. Biglang huminto si Zhao Taisheng at itinaas ang kanyang kanang kamao. Agad na natigilan si Ernio, at di na malayang iniharang ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Hinawi ni Zhao Taisheng ang mga halaman. Sa ibabaw ng nyebe, may mga magugulong bakas ng katawan. May isang bahagi ng balat ng puno na natuklap, at may mga nagkalat na tumigas sa lamig na itim na dumi. Inampot niya ang isang piraso, inamoy, at itinapon. Isang baboy ramo, mga kalahating araw nang dumaan. Kung titignan ng lalim ng bakas, siguro nasa 110 gin ang bigat. Mabilis na sinuri ni Zhao Taisheng ang paligid. Ito ay isang natural na daanan ng mga hayop. Matatarik ang dalawang gilid. Dito lang pwedeng dumaan ang hayop. Ang habulin nito ng harapan ay gawain ng tandang mangangaso. Ang tunay na mangangaso ay umaasa sa utak at gamit. Tinanggal niya ang kanyang bag at ibinuhos ang laman na lubad at alambre. Ernio, ibaluktot mo para sa akin ng punong yan, sabi niya, sabay turo sa isang puno ng birch na kasing kapal ng hita. Walang imik na niyakap ni Ernio ang puno, at nanigas ang kanyang mga kalamnan. Lumitaw ang mga ugat habang siya'y umuungol ng mahina. Ang tuwid na puno ng birch ay pilit niyang ibinaluktot na parang arco. Huwag mong bibitawan. Napakabilis kumilos ni Zhao Taisheng.
Ginamit niya ang kanyang pantabas para umukit ng isang mainam na kahoy na pang-ipit na kayang tumagal sa puwersang higit sa 5 Jin. Mabilis itong bumukas, saka pinagpulupot ang alambre at sinulid na abaka. Ginawa itong silo, at itinali ang isang dulo sa sanga ng puno. Isang dulo ang tumatagos, habang ang kalahati ay nakalutang sa gitna ng daanan. 30 sentimetro mula sa lupa. Ito ang tinatawag na bitag na paangat. Sa sandaling pumasok ang baboy ramo, bibitaw ang panakwas. Ang puwersa ng pagtalbog ng puno ay bigla siyang ibibitin o babaliin ang leeg niya. Sa takot na tusaw ang hayop, hindi tumigil si Zhao Taisheng. 2 metro sa harap at likod, gumawa pa siya ng 2 nakatagong magkasunod na bitag. Kahit makaiwas sa una, hindi ito makakatakas sa pangalawa at pangatlo. Sumenya si Zhao Taisheng, binitawan ni Erniu. Pataas sanang tatalbog ang puno pero mahigpit itong pinigilan ng panakwas. Puno ng nakakatakot na puwersa. Maingat na nilinis ni Zhao Taisheng ang bitag. Maingat na tinakpan ang mga bakas ng paa, nilagyan ng tuyong dahon ng pino ang alambre. Para magmukhang walang pinagbago, iwinasiwas niya ang mga dumi. Kinuha niya ang kanyang busog na gawa sa sungay at isinalang ang palasong gawa sa matigas na kahoy. Mabilis siyang pumunta sa likod ng malaking bato, sinenyasan si Erniu na yumuko at manahimik. Nagpigil ng hininga ang dalawa. Natahimik ng todo ang gubat. 5 minuto, 10 minuto. Si Zhao Taisheng ay parang bato na nagyelo sa nyebe. Hindi gumagalaw. Si Erniu ay nanginginig sa sobrang ginaw. Nagtiimbagang din siya at hindi umimik. At sa sandaling iyon, isang mahinang kaluskos ang dala ng hangin. Agad na nanliit ang mga mata ni Zhao Taisheng. Mariing hinigpitan ng kanyang hinlalaki ang tali ng busog, dahan-daang itinaas ang busog. Itinutok sa daanan sa harap. Ang mga halaman sa unahan ay biglang umugan ng malakas. Ang mga nyebe at tuyong sanga ay marahas na isinaboy, sa gitna ng nagliliparang nyebe. Isang baboy ramo na puno ng matigas na itim na balahibo ang sumugod palabas ng gubat. Isa itong batang baboy ramo na may bigat na nasa 100 libra. Sanay na itong makipag-away sa kagubatan, ang katawan nito'y parang isang maliit na toring bakal. Bahagyang nakasilip sa gilid ng bibig nito ang puting dulo ng kanyang mga pangil. May bahid ng dugo ang ilong nito. Humuhuning ito habang bumubuga ng puting usok. Ang maliliit at mapupulang mata nito'y nagliliwanag sa kasamaan. Kampante itong naglalakad pababa sa daanan. Nagtatago si Zhao Taisheng sa likod ng bato. Ang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa busog, habang ang kanang hinlalaki ay nakadiin sa tali nito. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Sa tabi niya, nanlalaki ang mga mata ni Erniu. Pataas baba ang kanyang lalamunan, litaw na litaw ang mga ugat sa kamay niyang may hawak na kutsilyong pangkakatay. Kung hindi lang mahigpit na ipinagbawal ni Zhao Taisheng na gumalaw, malamang ay sumugod na ang malaking handle na ito para makipagbunaw. Pag-ulong na sinabi ni Zhao Taisheng, huwag. Walang kamalay-malay ang batang baboy ramo. Naglalakad-lakad ito habang sinusungkal ang mga bulok na ugat ng puno. 3 metro, 2 metro, 1 metro, asterisk click, isang malutong na tunog. Sakto, tumama ang unahang paa ng baboy ramo sa kahoy na panakwas. Sa isang iglap, bumukas ang mekanismo. Ang mahigpit na makapal na lubad ay agad na kumala sa pagkakakabit. Ang nakayukong sanga ng puno, na may lakas ng paghila ng pamingwit, ay biglang tumalbog paitaas. Ang silong alambre, na parang isang makamandag na ahas, ay mabilis na humigpit sa nyebe, at mahigpit na pumulupot sa kanang unahang paa ng baboy ramo. Ang malakas na hila ay agad na nagpatamba sa 100 librang baboy ramo, at ibinitin ito sa ere gamit ang kanang paa. Lumalulong sa sakit ang baboy ramo, ang buong katawan nito'y baliw na pumipilipit at nagpupumiglas sa ere. Ang malalakas nitong mga paa sa likod ay desperadong sumisipa sa puno, habang ang mga pangil nito'y walang tigil nang inangat-ngat ang alambre. Agad na hiniwan ng matalas na alambre ang balat ng baboy, at damaloy ang sariwang dugo pababa sa binti nito. Sobrang lakas ng baboy ramo, kaya't ang puno na sinlaki ng hita ay malakas na nayayanig. Naglaglagan ang namuong dugo, ngayon na, hindi ito binigyan ni Zhao Taisheng ng pagkakataon, bigla siyang tumayo mula sa likod ng bato. Itinulos ang mga paa sa nyebe, at biglang umumbok ang mga kalamnan sa kanyang baywang at likod. Habang umieng-eng ang nakabibinging tunog, itinaas niya ang 120 librang bigat ng pana. Pilit na hinayla ang magaspang na kwerdas hanggang sa tapat ng kanyang tainga, bamanat ito na parang kabilugan ng buwan. Malamig ang kanyang tingin, nakatutok ng husto sa baboy ramo sa ere. Masyadong makapal ang balat ng baboy. Ang isang gawang bahay na pana at palasong kahoy ay hindi nakamamatay kung tatama lang sa katawan. Kailangang isang tama lang, patay agad. Umisinta, at binitawan. Ang palasong kahoy ay naging isang malabong anino, sinugod ang malamig na hangin na may nakakatakot na hagong, diretso sa ulo ng baboy. Isang tunog ng pagbaon sa laman ang narinig. Ang matulis na palasong kahoy. Saktong-sakto itong bumaon sa kaliwang mata ng baboy ramo.
Ang malakas na puwersa ang nagtulak sa palaso na tumagos sa utak nito. Isang madugong dulo ng kahoy ang lumabas mula sa batok nito. Ang nakakakilabot na sigaw ng baboy Ramo ay biglang natigil. Ang katawan nitong mahigit 100 libra ay kumisay ng 2 beses sa ere, at nanigas ang 4 na paa. Pagkatapos, tulad ng isang sirang sako, ito ay hindi na gumalaw. Tanging ang matingkad na pulang dugo nito ang tumutulo sa nyebe. Isang nakakagimbal na tanawin. Isang tama lang, patay. Ibinaba ni Zhao Taisheng ang nangangalay niyang kanang braso at huminga ng malalim. Masyadong mahina ang pundasyon ng katawan ko. Isang hila lang sa mabigat na pana, parang mapupunit na ang mga kalamnan ko. Sa sandaling malagutan ng hininga ang baboy Ramo, may umugang sa isip ni Zhao Taisheng. Isang malinaw na system notification ang direktang lumitaw sa kanyang paningin. Nakasulat, target na napatay, batang baboy Ramo. Natanggap ang abilidad mula sa biktima, pinatibay na katatagan. Pinalakas na resistensya sa lamig. Bago pa siya makakilos, isang napakainit na daloy. Datang biglang sumabog mula sa kanyang buto sa may balakang, na parang kumukulong lava na damaloy pababa sa kanyang mga hita. Agad itong kumalat sa mga ugat at daluyan ng dugo sa kanyang mga binti. Napasinghap si Zhao Taisheng sa gulat. Isang matinding pangingilabot ang naramdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto, na para bang may libu-libong langgam na gumagapang sa loob nito. Kinakagat ang kanyang mga kalamnan, marahas na pinupunit at muling binubuo para maging masiksik at mas matibay. Ang kanyang mga paa na dati naninigas sa lamig ay para na ngayong nakatapak sa kalan. Napakainit, hindi na niya maramdaman ang lamig sa suot niyang sirang balat ng tupa na pinapasok ng hangin. Ang nakamamatay na hangin ng nyebe na humahampas sa kanyang mukha ay parang simoy lang ng tagsibol. Pero ang mas nakakatakot ay ang kanyang lakas. Ang lakas na nawala sa paghila ng pana ay biglang napuno. Ang buo niyang katawan ay puno ng walang katapusang lakas kalabaw. Ito ang alas ko sa muling pagsilang. Ang pagpatay sa hayop ay nangangahulugang makukuha mo ang abilidad nito. Isang matinding tuwa ang kumislap sa mga mata ni Zhao Taisheng. Sinubukan niyang humakbang. Ang nyebe na dati hanggang tuhod ay parang patag na lupa na ngayon. Sa kaunting puwersa lang ng kanyang mga binti, bahagya lang ang naiiwang bakas ng paa sa nyebe. Gan ng kanyang katawan ay parang sa isang ibon. Sa 3 o 4 na mabilis na hakbang, nakarating siya sa ilalim ng puno ng birch. Ikinuyom ni Zhao Taisheng ang kanyang mga kamao. Habang di narama ang sumasabog na lakas, isang ngisi na parang sa lobo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil sa espesyal na abilidad na ito, ang malawak na kagubatan ng Changbai Mountain ay magiging parang hardin na lang niya. Natauhan si Ernio, parang isang oso na nakakita ng dugo. Sumisigaw sa tuwa, patakbong gumagapang siyang lumapit, ang malalaking mata niya ay nakatitig sa baboy Ramo sa ere. Tumatagaktak ang kanyang laway. Ikinaway ni Zhao Taisheng ang kamay niya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Kumilos ka. Ibagsak mo yan. Walang imik na kumilos si Ernio. Sumugod siya at niyakap ang mahigit 100 librang baboy Ramo, at pilit na hinayla ang puno ng birch ng kalahating metro. Gamit ang isang kamay, marahas niyang hinayla ang alambre na bumaon sa laman. Isang malakas na lagutok ang narinig. Bumagsak ang baboy Ramo sa nyebe. Inilabas ni Zhao Taisheng ang kanyang binga na itak. Habang mapagbantay na tumitingin sa paligid, sinabi niya, "Bilis, patuluin mo na ang dugo. Habang mainit pa, hiwain mo na para hindi umasim ang dugo sa loob ng laman." Kapag nawala ang amoy ng dugo, anumang oras ay darating ang mga mas delikadong nilalang. Sabik na sumagot si Ernio. Napakahusay ng kanyang pamamaraan. Isang paa niya ay nakadagan sa leeg ng baboy Ramo. Hinayla ng kaliwang kamay niya ang tenga nito habang ang kanang kamay na may hawak na patalim ay hinanap ang ugat sa ilalim ng panga. Swak, isinaksak niya ito. Isang kibot at hiwa mula sa dulo ng patalim. Biglang wumusak ang mainit at umuusok na dugo, tumalsik sa buong mukha ni Ernio. Pero ngumisi lang siya na parang loko. Sanay na sanay si Ernio sa pagpapatulo ng dugo ng baboy Ramo. Sumangot si Zhao Taisheng, biglang lumingon at tumitig sa sanga ng puno ng pino sa itaas nila. Doon ay may nakadapang isang madilim na anino na may mga matang nagliliwanag ng kulay berde. Ang gubat ng mga itim na pino ay hindi nasisikatan ng araw buong taon. Sa gitna ng naglalaglagang nyebe, sinulyapan lang ni Zhao Taisheng ang sanga ng puno. Ang nakakatakot na berdeng mga mata at ang anino nito, biglang nagsitayuan ang lahat ng balahibo sa kanyang likod. Iyon ay isang dambuhalang pasang gubat. Ang hayop na iyon ay may bigat na hindi bababa sa 30 hanggang 35 kilo. Ang kulay abo at puting makapal nitong balahibo ay perpektong nakahalo sa nyebe. Ang mga binti nito ay sinlaki ng maliliit na poste. Sa dulo ng mga tainga nito ay may 2 mahabang itim na balahibo. Ito'y tahimik na tahimik, nakadapas sa isang makapal na sanga ng pino na may taas na 5 hanggang 6 na metro, parang isang estatwang bato na handang sumugod. Sa bundok Changbai, tinatawag ito ng mga matatandang mga ngaso na pasang bundok. Napakatuso at mapanlinlang nito.
Paborito nitong umatake ng patago mula sa mga puno. Isang kalmo lang nito ay kayang durugin maging ang bungo ng lobo. Sa sandaling iyon, ang berdeng mga mata nito ay nakatitig sa mga kamay na puno ng dugo. Ni Ernyo na tuwang-tuwang nakangisi. Ang mainit na dugo ng baboy ramo ay lubusang nagpalabas sa kabangisan ng matandang pasang gubat na ito. Isang mahinang sanggal na parang sirang bentilador. Sa isang iglap, ang madilim na anino ay kumilos ng walang babala. Ang dambuhalang pasang gubat, itinulak ng 4 na paa nito ang sanga, at ang makapal na sanga ng pino ay biglang lumundo. Naging isa itong kulay abong anino at ibinuka ang napakalaki nitong bibig na handang manakmal. Inilabas ang 10 kuko nitong parang mga kawit na bakal, gamit ang nakakatakot na bigat ng pagbagsak nito. Sumugod ito patungo sa batok ni Ernyo. Napakabilis, narinig lang ni Ernyo ang haginit ng hangin sa itaas niya. Dahil sa kaba, napalingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at tulala siyang natigilan. Ang mapuputlang kuko ay wala pang kalahating metro ang layo sa kanyang mga mata. Sa bingit ng kamatayan, hindi na nag-abala pang sumigaw si Zhao Taisheng. Binitawan niya ang hawak ng kanyang kaliwang kamay. Itinapon ng mabigat na busog. Para sa malapitang laban, hindi ito magagamit. Mabilis pa sa kidlat na dinukot ng kanang kamay niya ang nasa likod ng kanyang baywang. At hinugot ang maikling kutsilyong pangaso. Ang talam nito ay napakatalas. Kumikinang sa malamig na liwanag. Ang lakas na bigay ng pagkamatay ng baboy ramo ay biglang bumugso. Huminga ng malalim si Zhao Taisheng ng malamig at malansang hangin. Ang mga naninigas na kalamnan sa kanyang mga binti ay biglang umalsa. Halos mapunit ang kanyang pantalon. Mariin niyang itinapak ang kanyang mga paa sa lupa. Isang malakas na kalabog. Ang kalahating metrong kapal ng nyebe sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging isang malalim na hukay. Ang nyebe ay sumabog na parang bomba. Gamit ang pambihirang lakas ng kanyang mga binti. Si Zhao Taisheng ay parang isang bala ng kanya na tumalsik paitaas, umabot sa taas na mahigit 2 metro. Sinalubong niya ang pasang gubat na bumabagsak mula sa langit. Ang pasang gubat, habang nasa ere, ay nakita ang taong sumusugod paitaas. Biglang lumiit ang patayong mga mata nito. Isang likas na ugali ng hayop. Ang nagpatabingi sa katawan nito sa ere sa isang di kapani-paniwalang paraan. Ang mga kuko na dapat sanang sasakmal kay Ernyo ay buong bagsik na humagupit patungo sa pisngi ni Zhao Taisheng. Kung tumama iyon, siguradong matatanggal ang kalahati ng kanyang ulo. Nasa ere siya at walang mapagkukunan ng puwersa, pero ang mga mata ni Zhao Taisheng ay mas malamig pa kaysa sa pasang gubat. Sa isang napakadelikadong paraan, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mabahong dulo ng mga kuko ay dumaplis sa kanyang ilong. Isang malakas na pagkail. Nagkaroon ng 3 malalaking punit sa kanyang jacket na gawa sa balat ng tupa sa dibdib. Pumasok ang malamig na hangin. Sa sandaling sumablay ang atake ng pasang gubat. Nang naubos ang dati nitong lakas at hindi pa nakakabuelo para sa bago, iyon ang tamang pagkakataon. Umislap ang mga mata ni Zhao Taisheng, umbok-umbok ang mga muscle sa kanyang kanang braso. Mahigpit na hinawakan ng maikling hunting knife, isinaksak mula sa ibaba pataas. Napakatumpak at malupit na isinaksak, lumikha ng nakakakilabot na tunog ng buto at laman. Narinig ang tunog ng pagkabali. Dumiretso ang punyal mula sa ilalim ng baba ng Shelly. Walang anumang buto na nagpoprotekta sa malambot na balat, kaya walang anumang hadlang. Itinulak ng malakas na puwersa ang punyal, na tumagos sa buto ng panga. Walang tigil, buong bagsik na bumaon ito sa utak. Para hindi masira ang napakahalagang balahibo, ito lang ang paraan para mapatay ito sa isang iglap. At para hindi masira ang balat, naipit sa lalamunan ang nakakakilabot na sigaw. Ang dambuhalang katawan ay biglang nanigas sa ere, habang ang 4 na paa at malalaking kuko ay matinding nangisay. Naglabasan ang puti ng mga mata nito. Sabay na bumagsak sa nyebe ang tao at ang hayop. Nagkalat ang nyebe sa hangin. Napakabilis kumilos ni Zhao Taisheng. Gumulong siya para mabawasan ang impact at lumuhad sa isang tuhod. Kanan kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng punyal, pilit na pinigilan ng 60 hanggang 70 gin na Shelly. Idiniin niya ito sa nyebe. Nangingisay pa rin ang katawan. Asul na likido ang tumulo mula sa uka ng punyal, galing sa maliit na sugat sa baba nito. Walang bahid man lang na damaykit sa balahibo. Nanlambot ang mga binti ni Ernyo. Napaupo siya sa lupa, nahulog sa nyebe ang kanyang butcher knife. Humihingal siya, basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan. Masyadong mabilis, mula sa pag-atake hanggang sa pagpatay sa ere, wala pa sa isang kurap ng mata. Hindi man lang nakita ni Ernyo kung paano isinaksak ang punyal, at bangkay na ang halimaw. Sa sandaling bumuga ng huling hininga ang Shelly, isang malutong na ugong ang muling umalingaw sa isip ni Zhao Taisheng. Malinaw na text mula sa system ang direktang lumitaw sa kanyang paningin. Notifikasyon ng pagpatay sa target. Napatay ang isang adult Snowland Shelly. Nakuhang kakayahan mula sa biktima, pandinig, lubos na pinalakas. Sukdulang liksi,
tumaas, nawala ang mga salita, isang parang pinupunit na sakit ang naramdaman niya sa loob ng kanyang eardrums, na agad naging malamig na agos na pumasok sa kanyang utak. Biglang nagbago ang mundo. Ang Black Pine Forest na dati hangin lang ang naririnig. Ngayon, sa kanyang mga tainga, ito'y napakalinaw at maingay. Malinaw niyang naririnig ang layong 100 metro. Ang mahinang tunog ng pagmuya ng ardilya sa mga nuwes, ang kaluskos ng tuyong pine needle na hindi na kinaya ang bigat sa layong 50 metro. At bumagsak sa lupa, at naririnig niya pa ang katabing si Ernio na parang sirang tambol-ang. Malakas na tibok ng puso. Maging ang agos ng dugo nito ay malinaw na malinaw. Para na siyang may super hearing. At hindi lang yun. Ang lahat ng buto at kasukasuan sa kanyang katawan ay parang nilagyan ng pinakamagandang langis at muling pinadulas. Ang pananakit mula sa pagtalon kanina ay biglang nawala. Napalitan ito ng hindi pa niya naramdamang gun. Tumayo siya at ginalaw ang kanyang bukong-bukong at balikat. Lagutok, tunog ng paglagutok ng mga kasukasuan. Ang katawan niya ngayon ay sapat na malambot para gawin ang mga extreme na galaw na hindi niya sukat akalain sa dati niyang buhay. Ang kakayahang ninakaw ng Goldfinger na ito ay nakakatakot sa sobrang lakas. Huminga ng malalim si Zhao Taisheng. Pinigilan ang bumubulwak na lakas at binunot ang maikling hunting knife. Pinunasan ng dugo sa nyebe at isinukbit pabalik sa kanyang baywang. Sinipa niya ang hita ni Ernio at sinabing, huwag kang magkunwaring patay na aso dyan. Tumayo ka na at kumilos. Jackpot tayo sa huli natin sa bundok ngayon. Para namang nagising sa katotohanan si Ernio at bigla siyang nanginig, model. Halos gumapang na napatayo, tinitingnan ng nakakatakot na laki ng hayop sa sahig. Pagkatapos ay tumingin sa kalmadong mukha ni Zhao Taisheng, ang mga mata nito'y puno ng lubos na paggalang at pagsunod. Sa puso ng hanggal na si Ernio, si Kuya Taisheng na kayang saksakin hanggang mamatay ang ganitong halimaw na may malalaking kuko. Ay parang isang Diyos ng bundok na bumaba sa lupa. Nanginginig na lumunok ng laway si Ernio at nautal na nagtanong kay Kuya Taisheng. Ay ito ba, pwedeng kainin? Naglakad si Zhao Taisheng papunta sa bangkay. Anong kainin? Ang asim ng laman niyan, mangangasim ang ngipin mo, sabi niya. Ang pinakamahalaga rito ay ang balat nito. Noong taong 79, isang panahon ng kakapusan. Datang isang buo at walang butas ng baril o hiwa ng kutsilyo na balat ng isang adultong Shelly, kapag dinala sa black market sa kabisera ng probinsya. Siguradong may isang mayamang kliyente na magbabayad ng malaki para gawing mamahaling abrigo. Iyon ay puhunan na maaaring ipagpalit sa totoong baril, bala, at matibay na salapi. Propesyonal ang pamamaraan ni Zhao Taisheng. Pinahawak niya kay Ernio ang mga hulihang binti ng Shelly para mabitay ito patiwarik. Gamit ang kanyang hunting knife, maingat siyang gumawa ng maliit na hiwa mula sa loob ng hita. Ang talam ng kutsilyo ay sumunod sa himaymay pababa, na parang dalubhasang berdugo na walang kahirap-hirap. Maingat ang kanyang pagbabalat. Hindi lang ang makapal na balat sa apat na paa ang perpekto niyang natanggal. Pati na ang balahibo sa ulo, kasama na ang dalawang simbolikong tutok ng itim na balahibo sa dulo ng tainga. Ay buong buo at walang pinsalang natuklap. Wala pang kalahating oras. Isang perpektong balat ng Shelly na kulay abo at puti, na may makintab na balahibo, ang nahugot. Maliban sa napakaliit na hiwa sa baba, wala na itong ibang sira o mantsa ng dugo. Ang bangkay na binalatan ay diretsyong itinapon sa nyebe para pakain sa mga lobo. Binaligtad ni Zhao Taisheng ang napakagandang balat ng Shelly, ginamit ang malinis na nyebe para kuskusin ang mga taba, at saka ito. Inilukot at isinilid sa kanyang sirang canvas bag. Tara na, balikan natin yung baboy ramo, sabi niya. Masyadong malakas ang amoy ng dugo sa Black Pine Forest. Tiyak na malulugi tayo kapag nakaakit tayo ng mga lobo o itim na oso. Walang imik na sumunod si Ernio. Pumutol siya ng isang makapal na sanga ng puno. Ginamit niya ang lubad na abaka para talian ang apat na paa ng baboy ramon na tumitimbang ng mahigit 100 libra, at ipinasan ito sa kanyang malapad na balikat na parang isang pingga. Inulot ni Zhao Taisheng ang busog na gawa sa sungay, at mabilis na lumabas ng gubat ang dalawa. Dahil sa kanyang pambihirang liksi at tibay, ang mahirap na daan sa bundok ay parang paglalakad lang sa patag para kay Zhao Taisheng. Naglakad siya sa unahan, nakasing bilis ng isang ihip ng hangin. Halos hindi makita ang kanyang mga yapak. Si Ernio naman, na may pasang baboy ramo, ay halos maubusan na ng hininga. Tumatakbo na siya para lang makasabay. Wala pa sa kalahati ng oras na ginugol nila papunta ang inabot ng dalawa. Para makalabas sa madilim na Black Pine Forest, kalalabas pa lang nila mula sa mga palumpong sa gilid ng gubat. Nang ang pinatalas na pandinig ni Zhao Taisheng ay agad na nakarinig ng malutong na kalansing ng isang kinakasang baril. Sinundan ito ng magulong ingay at isang tahol ng aso. Agad na may sumigaw bilang babala, hinto. Anong ginagawa nyo riyan? Itaas ang mga kamay nyo. Tumingin si Zhao Taisheng. 20 metro ang layo,
Sa isang dalesdis na may niebe, nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng makapal na Amerikana gawa sa balat ng tupa at sombrerong gawa sa balat ng aso. Mayroon siyang pulang armband sa braso at hawak ang isang double-barreled shotgun. Ang madilim na butas ng baril ay nakatutok ng diretso sa kanila. Ang isang kulay dilaw na aso na nakatali sa kanyang paanan ay walang tigil sa pagtahol. Ngunit nakasiksik ng husto ang buntot nito. Halatang naamoy nito ang dugo ng mabangis na hayop kaya hindi ito nang ahas lumapit. Ito ang Forest Ranger ng Daxing Forest Farm. Sarado ang bundok dahil sa makapal na niebe. Bigla na lang, mula sa isang lugar na kahit mga bihasang mangangaso ay hindi nangangahas pasukin, ay sumulpot ang 2 taong basang-basa sa dugo. Kahit sino ay manginginig, mahigpit na hinawakan ng matandang Forest Ranger ang gatilyo. Tinitigan niya ng mariin si Zhao Taisheng. Ikaw, bata ng pamilyang Zhao. Hindi ba kayo natatakot sa kamatayan? Bakit kayo pumasok sa ipinagbabawal na lugar na yan? Habang nagsisermon, napalingon ang kanyang tingin at agad na nakita ang nasa balikat ni Ernio. Isang malaking baboy ramo na may bigat na 100 libra na hindi pa nanlalamig. Agad na nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya makapaniwala. Abay pambihira, gamit lang ang mga kamay ninyo. Nakapatay kayo ng ganito kalaking baboy ramo mula sa Black Pine Forest. Hindi man lang pinansin ni Zhao Taisheng ang tanong. Naglakad siya at huminto 5 hakbang sa harap ng Forest Ranger. Dinukot mula sa kanyang bag na canvas ang nakarol yung balat ng Shelly. Sa isang kaluskos, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Zhao Taisheng. Walang kaingat-ingat niyang ibinuklat ang balat na may mabigat na pakiramdam at naglalabas ng matinding aura ng kabangisan. Ibinilad niya ito sa gitna ng malakas na hangin at niebe, at ipinagpag ang ilang butil ng yelo. Ang kulay abo at magandang balahibo nito ay parang alon na gumagalaw sa hangin, habang ang itim na dulo ng mga tainga nito ay nagpapakita ng kabangisan. Buong-buo ang balat, walang kahit anong depekto. Ang asong kalye na kanina lang ay ligaw na tumatakbo, nang makita ang malaking balat, ay napatili sa takot. Bumagsak ito sa niebe at napaihi sa kinatatayuan. Ang shotgun naman ng matandang Forest Ranger ay kumalabog. Diretsyong nahulog sa niebe. Tinitigan ng Ranger ang balat na walang kahit isang sira. Huminga siya ng malalim at tinanong ang 2 paslit. Tinalakay niyo ba ang teritoryo ng Diyos ng bundok? Malamig na sinulyapan ni Zhao Taisheng ang matandang Forest Ranger. Walang sinayang na salita, mabilis niyang nirolyo muli ang dekalidad na balat. Isinilid niya ito pabalik sa bag na canvas. Ingatan mo yung bibig mo. Huwag kang masyadong mag-usisa sa mga nangyayari sa bundok, banta niya. Hindi na lumingon si Zhao Taisheng habang tinatahak ang makapal na niebe, kasama si Ernio, patungo sa Qingshan Town na 30 li ang layo. Nakatayo ang matandang Ranger sa gitna ng hangin at niebe habang pinapanood ang likuran ng dalawa, lalo na ang nasa balikat ni Ernio. Dala nito ang malaking baboy ramo na tumutulo pa ang dugo. Hindi na siya nang ahas na itaas muli ang kanyang baril. Naramdaman na lang niya ang panlalamig na gumapang sa kanyang likod. 30 li sa daan ang puno ng niebe. Kung dati, tiyak na mababalian ng buto si Zhao Taisheng sa pagod dahil sa kanyang payat na katawan. Ngunit ngayon, ang kanyang katawan ay may taglay na lakas at liksi na parang pinagsama mula sa baboy ramo. Habang naglalakad sa niebe na abot binti, para lang siyang namamasyal sa patag na lupa. Sa isang tulak lang ng kanyang paa, nakakalundag na siya ng 2 hanggang 3 metro. Hindi siya hinihingal o nagbabago man lang ang ekspresyon. Sa likuran niya, pasan ni Ernio ang 100 kilong baboy. Ngunit ang lokong ito ay may likas na lakas, at lalo pang nasasabik kapag nakakakita ng dugo. Namumula ang kanyang mukha, tumatakbo siya habang sumusunod ng hindi man lang hinihingal. Pagsapit ng tanghali, dumating ang 2 sa Qingshan Town sa gitna ng hangin at niebe. Noong taong 79 sa Qingshan Town. Puno ang kalye ng mga taong nakasuot ng punit-punit na damit pangginaw. Sa likod bahay ng kooperatiba sa silangang bahagi ng bayan ay ang espesyal na lugar. Ito ang bagsakan ng mga lokal na produkto. Pagpasok pa lang sa bakuran, isang amoy ng tabako, na may halong amoy amag mula sa mga hilaw na balat ng hayop ang sumalubong sa kanila. Sa hudyat ni Zhao Taisheng, itinaas ni Ernio ang kanyang balikat at inihagis ang nanigas na salamig na baboy ramo. Malakas itong bumagsak sa sementadong plataporma, na naging dahilan para umuga ang malaking bakal na timangan. Sa likod ng counter, ang taga-inspeksyon na nagpapainit ay isang payat na matandang lalaki, na may palayaw na tandang leon na kuripot. Kilala siyang madalas mandaya at manlamang. Nang marinig ang ingay, ibinaba niya ang kanyang basag na tasa at inayos ang kanyang makapal na salamin. Tiningnan niya ng pailalim ang baboy ramo sa plataporma at lumabas na suot ang kanyang military greatcoat. Sinipa niya ang pangil ng baboy, at nagsalita na may halong pangmamaliit, taga Daxing Village, no? Mahirap makahuli ng ganito sa ganitong panahon. Pero masyadong payat ang baboy na to. Pinakamataas na, 3rd class meat lang to. Ayon sa patakaran, 25 sentimo kada gin.
Sabihin nating 100 gin, bibigyan kita ng 25 yuan. Dagdagan ko pa ng 10 gin na halaga ng National Grain Coupons. Kung ayos sa'yo, titimbangin na natin. Kung hindi, pwede mo nang iuwi. Nang marinig ni Ernio ang 25 yuan, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Isa itong napakalaking halaga na kayang makabili ng ilang malalaking kaldero ng adobong baboy. Nakatayo lang si Zhao Taisheng sa kanyang kinatatayuan. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang talukap. 25 sentimo, itinuturing talaga siya ng matandang ito na parang pulubi. Ang presyo ng baboy sa black market ay umaabot na sa 80 sentimo kada gin. Ang purong ligaw na baboy na ito ay dapat mabenta ng mga 70 hanggang 80 yuan. Pero ngayon, ang baboy ramo na ito ay pambungad lang. Ang tunay na alas ay nasa loob ng kanyang bag. Timbangin mo ang baboy ramo sa presyong sinabi mo, malamig na sabi ni Zhao Taisheng. Tuwang-tuwa si matandang Leo sa kanyang isipan, lihim na minura ang lalaki bilang isang tanga na walang alam. Kung ibebenta niya ito sa restoran ng gobyerno, kikita siya ng 20 hanggang 30 komisyon. Sumigaw siya sa loob ng kwarto, "Hoy, Leo! Isabit mo na agad ang baboy sa timangan." Akmang tatalikod na sana siya ng, teka, humakbang si Zhao Taisheng papalapit sa salaming estante. Hinablat niya ang kanyang canvas bag, at sa isang malakas na kalabog. Iniladlad niya ang balat ng snowlink sa ibabaw ng estante. Pagkatapos ng baboy, tingnan mo naman itong balat. Isang makapal na balahibo na kulay abo at puti. Agad nitong pinuno ang kalahati ng estante. Ang siksik na balahibo nito ay kumikinang sa madilim na silid. Mayroon itong makintab na kulay na parang tubig, lalo na sa dalawang nakatayong dulo ng tainga. Ang dalawang itim na balahibo roon ay buo at walang sira, nagpapakita ng isang mabangis na katangiang nakakapangilabot. Ang katawan ni matandang Leo na akmang aalis ay biglang nanigas. Ang kanyang malabong mga mata ay biglang nagningning na parang ginto. Parang isang langaw na dama po sa pagkain, sumugod siya sa estante, nanginginig ang mga kamay habang hinihimas ang marangyang balat. Nieta. Itong balahibo, itong kinis. Wala man lang kahit isang hiblang may ibang kulay. Kalahati na ng buhay ni matandang Leo sa trabahong ito. Pero bibihira siyang makakita ng balat na ganito kaganda. Binaligtad niya ito, naghahanap ng butas ng bala o hiwa ng kutsilyo para makatawad. Naghanap siya ng matagal, sa ilalim ng panga, yakap, direktang saksak sa batok, patay agad. Nagulantang si kuripot na Leo. Tangina, gaano ba kalupit at katalas ang mata ng gumawa nito? Mabilis siyang nagkunwaring naluluji at napipilitan lang. Itinulak niya ang balat sa ibabaw ng counter at sinabing, "Tutoy, maganda ang ilong, maganda nga. Sayang nga lang at patay na pas ang gubat ito. Tignan mo, ang laking butas sa mismong mukha. Sira na ang mukha. Ayon sa patakaran, segunda klaseng sira na tong balat. Dahil na rin mahirap ang pinagdaanan nyo sa bundok sa ganitong panahon. Kukunin ko na sa pinakamataas na presyong 50 pesos. 50 pesos. Napatawa sa galit si Zhao Tiansheng. Idiniin niya ang dalawang kamay sa salamin ng counter, at biglang yumuko pasulong ang kanyang katawan. Ang mga mata niyang puno ng bagsik ay tumitig ng mariin sa sakim na mukha ni kuripot na Leo. "Hoy, matanda, tingin mo ba sa akin ay isang hamak na probinsya nung walang alam sa mundo? At dito ka pa magloloko?" Hindi malakas ang boses ni Zhao Tiansheng. Pero ramdam ang bigat ng isang taong sanay sa panganib at kamatayan. "Magtanong-tanong ka sa labas. Itong kulay kahel na hiyas ng nyebe, buo ang balbas at lahat. Sa black market sa Kapitolyo, ang panimulang presyo nito ay 280 pesos. Yung mga anak mayaman doon, magpapatayan para lang makuha to." Nanindig ang balahibo ni kuripot na Leo nang marinig ang presyo sa black market. Kinabahan siya at umatras ng bahagya, pero agad ding nagmatigas at sumigaw. "Huwag mo akong kausapin tungkol sa black market. Istasyon ng gobyerno to. Kung magkano ang sabihin ko, yun na yun. Gagawa ka pa ng gulo dito sa kooperatiba. Maniwala ka't sa hindi, isang tawag ko lang sa brigada, ipaaresto kita sa salang profiteering. At ipabaril ka, profiteering, kamo." Suminghal ng malamig si Zhao Tiansheng at biglang hinugot. Ang maikling kutsilyong pangaso mula sa likod ng kanyang baywang, duguan pa, na nakaturo ang talong pababa. Sa isang marahas na kilos, bigla niyang itinarak ito sa abakas na yari sa kahoy sa harap ni kuripot na Leo. Agad na tumalsik sa lahat ng dako ang mga butil ng abakas. Sabi ni kuripot na Leo, "Go ka, tinatakot mo ba ako? Ngayon, kung hindi aabot ng 300 piso ang balat na to, walang sino mang makakakuha nito. Lakas ng loob mong lokohin ako. Sisiguraduhin kong magsasara itong istasyon mo ngayon din." Pagkasabi niya noon, sumigaw si Ernio sa tabi, parang isang nagwawalang itim na oso, at sumugod pasulong. Ang kutsilyong pangkakatay na may dugo pa ng baboy ramo ay direktang inihampas niya sa glass counter. Nang inag ang salamin at gumawa ng mapanganib na kalansing. "Deluxe, itong dalawang demonyo.
Amoy na amoy ang dugo at hindi may tatagong masamang hangarin. Nanginginig ang mga binti, pasiga na parang kinakatay na baboy si matandang Leo habang sumisigaw, mga rebelde. Mga rebelde, mga gwardya, tawagin niyo ang mga gwardya. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyon, isang malinaw at matatag na boses ng babae na puno ng awtoridad ang biglang narinig mula sa pinto ng silid sa likuran. Anong ingay yan? Akala niyo ba palengke to? Itinaas ni Zhao Taisheng ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang dalagang nakasuot ng plansadong berdeng military coat at suede na combat boots. Mabilis siyang lumabas. Ang babae ay nasa mga 20 taong gulang. Hanggang tenga ang haba ng buhok, at pino ang kanyang mga katangian. Pero ang kanyang mga mata ay napakatalas, nagpapakita ng mapagmataas na aura. Halatang hindi siya isang taong lumaki sa liblib na lugar na ito. Sa likod niya ay may kasunod na walang emosyon. At matipunong lalaking flat top ang gupit. Ang tindig at tingin niya ay tiyak na galing sa isang veterano ng digmaan. Nang makita ito ni matandang Leo, para siyang nakakita ng huling pag-asa. Tumapang siya palabas mula sa likod ng counter, yumuyuko-yuko habang sumasalubong. Aba, binibining Shen, pasensya na po kung naistorbo kayo. Itong dalawang basagulero mula sa probinsya ay nanggugulo. May dala silang mumurahing balat at humihingi ng sobrang taas na presyo. Papatatawag ko na po sana ang mga gwardya para arestuhin sila. Ang babaeng ito ay mula sa kabisera ng probinsya. Isang anak ng mataas na opisyal na si Shen Yulo, na narito para bumili ng mga pambihirang sangkap na gamot. Hindi man lang pinansin ni Shen Yulo ang nagrereklamong si matandang Leo. Dumaan ang kanyang tingin sa mga tao at diretso itong tumuon sa balat na nasa ibabaw ng counter. Sa isang sulyap lang, biglang nanliit ang mga mata ni Shen Yulo. Mabilis siyang lumapit sa counter, hindi ininda ang malansang amoy. Diretso niyang iniabot ang kanyang mapuputing daliri at, bilang isang eksperto, hinaplos ang balahibo laban sa direksyon nito. Sinuri niya ang panloob na balahibo, pagkatapos ay hinawakan ang ulo ng hayop. Tiningnan niya ang napakaliit ngunit nakamamatay na hiwa ng kutsilyo sa ilalim ng baba nito. Itinaas ni Shen Yulo ang kanyang ulo, ang maganda niyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nasa harap niya na nakasuot ng lumang jacket na gawa sa balat ng tupa. Isang binatang may mabangis na aura ng isang hayop. Perpekto ang paggamit ng kutsilyo. Walang alinlangan, isang mabilis na saksak mula sa ibaba ng panga diretso sa utak. Ang makapatay mag-isa ng isang malaking pasang gubat sa Black Pine Forest nang hindi man lang nagagasgasan ang balat. Kahit ang pinakamahuhusay na mga ngaso sa lungsod ay hindi ito basta-basta magagawa. Walang emosyon ang mukha ni Zhao Taisheng. Hinugot niya ang kanyang maikling pangangasong kutsilyo na nakasaksak sa abacus at basta nalang ipinunas ang likod ng talam sa kanyang manggas. Isang hayop lang naman, madali lang pinatay, 300. Kulang ng isang kasing, susunugin ko na lang tong balat. Dahil sa aroganteng ugali nito, kumunat ang noo ng flat-top na bodyguard sa likod ni Shen Yulo. Bigla siyang humakbang pasulong, at isang mapanganib na aura ang bumalat sa kanya. Pero itinaas ni Shen Yulo ang kamay para pigilan ang bodyguard. Hindi siya nagalit, sa halip, may nakitang paghanga sa kanyang mga mata. Sa panahon ngayon, lahat ay nanginginig sa takot kapag nakikita ang military coat ko. Isang kaedad na tumitingin sa akin ng ganito at hayagang humahamon. Ngayon lang ako nakakita. Tumingin si Shen Yulo sa perpekto at magandang balat. Diretso siyang naglabas ng 300 yuan. Akin na itong balat, pero hindi ang balat ang nagustuhan ko sa'yo, kundi ang tapang mo. 3 bagong-bagong 100 yuan ang malakas na inilapag sa salaming counter. Halos lumuwa ang mga mata ni matandang Leo. Para siyang nabara sa lalamunan. 300. Higit kalahating taon niyang pagtatrabahuhan ang halagang yan. Tiningnan ni Zhao Taisheng ang pera. Hindi man lang kumunat ang kanyang noo. Itinuro niya ang kanyang magaspang na daliri. Kinuha niya ang 100 yuan at ang 50 yuan na sukli na iniabot ni Shen Yulo, at tiniklop ang 2 daliri. Itinulak niya ang 150 yuan pabalik kay Shen Yulo sa ibabaw ng counter. Natulala ang lahat ng tao sa loob. Lalo namang nag-aalala si Ernyu at napakamot na lang sa ulo. Sa kanyang simpleng pag-iisip, paano nangyaring itinataboy palayo ang pera? Kumunat ang magandang kilay ni Shen Yulo. Nakatitig ng matalim ang kanyang mga mata kay Zhao Taisheng, at nagtanong, anong ibig sabihin nito? Sa panahong ito, ang mga taga-bukid ay handang isugal pati ang buhay para sa pera. Pero ang lalaking ito, tinatanggihan ang perang libreng ibinibigay. Diretsahang sinabi ni Zhao Taisheng. Ang boses niya ay kalmado, hindi tulad ng isang taga-bundok, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay mga angkop na kagamitan. Ang balat ng baboy ramo ay nagkakahalaga ng 300. Kukunin ko ang 150 para bumili ng bigas at karne. Ang natitirang 150, ibibili ko ng mga koneksyon mo. Ang bodyguard na flat top sa likod ni Shen Yulo ay ngumisi ng malamig. Wow, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino si Direktor Shen? Kaya mo bang bilhin?
Hindi man lang siya pinansin ni Zhao Taisheng. Nakatitig siya ng diretso kay Shen Yulu. Kailangan ko ng isang set ng high-strength na diamond pulley. Mas maganda kung gawa sa aviation-grade aluminum. Kailangan ko rin ng isang rolyo ng pinakamatibay na military-grade steel wire. At isang Soviet-style na 4x optical scope. Itong tatlong bagay na ito. Sa isang ordinaryong tindahan ng kooperatiba, hindi pa nila ito narinig. Pero sa tingin ko sa tindig mo, hindi mahirap para sa iyo na makuha ang mga industrial parts na ito. Pagkasabi niya noon, naging sobrang tahimik sa loob ng kwarto. Ang magagandang mata ni Shen Yulu na parang sa phoenix ay biglang nanlaki. Sa unang pagkakataon, kitang-kita sa mga mata niya ang hindi may tatagong pagkabigla. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga ngasong ito na amoy dugo. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pulley set, steel wire, optical scope. Sino mang may kaunting alam sa gamit militar ay alam na ang mga ito ay para sa pagbuo ng isang modernong high lethality compound crossbow. Ito ang mga pangunahing pyesa. Huwag na nating pag-usapan dito sa liblib na lugar na ito. Kahit sa equipment department ng military region sa Kapitolyo ng probinsya, ang mga ito ay napaka-advanced na. Hindi napigilan ni Shen Yulu na hinaan ang kanyang boses, na may matinding pag-uusisa. Nagtanong siya, sino ka ba talaga? Isang mangangaso mula sa bundok na halos walang makain, paano mo nalaman ang tungkol sa mga high-tech na gamit militar na ito? Walang ekspresyon ang mukha ni Zhao Taisheng. Sinabi niya, mula sa Daxing Village. Ako si Zhao Taisheng. Isa lang ang tanong ko, makukuha mo ba o hindi? Tinitigin siya ng mariin ni Shen Yulu. Sinusubukang humanap ng kahit anong butas sa kanyang mga mata na parang tubig na hindi umaagos. Pero nabigo siya. Ang tingin ng lalaking ito ay kasing lamig at tigas ng isang pirasong bakal. Biglang hinampes ni Shen Yulu ang counter, at sa kanyang mga labi ay may isang napaka-wild na ngiti. Sige, napakagaling. 150. Hindi sapat ang halagang iyan para bilhin ang tatlong bagay na ito. Pero ngayon, ako, si Shen Yulu, ay ituturing kang kaibigan. Pagkatapos ng 3 araw, dito pa rin. Ihahanda ko ang mga gamit para sa iyo. Napakadiretso ni Zhao Taisheng. Lumingon siya at itinuro ang baboy ramo sa sementadong mesa at sinabing. Ang baboy na iyan ay 25 yuan at 10 kilong national food coupons. Pagbabayad na si Liu Laoko. Sino siya para tumanggi? Kahit ang direktor mula sa Kapitolyo ng probinsya ay magalang sa kanya. Sino ba naman ako? Mabilis siyang kumuha ng 25 yuan mula sa drawer. At isang makapal na tumpok ng iba't ibang food at meat coupons, nanginginig na iniabot sa kanya. Hinublot ito ni Zhao Taisheng at isinilid sa kanyang dibdib. Nagutos si Shen Yulu, Liu Laoko. Ipahiram mo sa kanya ang malaking golden deer na bisikleta mo sa likod bahay na ginagamit sa paghakot ng mga gamit. Tumango si Liu Laoko at yumuko, opo. Sige po, mabilis niyang inilabas ang isang mabigat na 728 bisikleta. Tumango si Zhao Taisheng kay Shen Yulu. Hinawakan ng manibela, at lumingon kay Ernyu. Itinagilid ang ulo. Tara na, kakain tayo ng masarap na karne. Tinulak nilang dalawa ang bisikleta at malalaking hakbang na lumabas ng tindahan ng kooperatiba. 12:00 ng tanghali, maingay at magulo sa loob ng state-run restaurant ng Qingshan Town, puno ng amoy ng murang alak at usok mula sa mantika. Walang kabog-abog na umupo ang dalawa sa isang bakanteng mesa. Sumigaw si Zhao Taisheng sa matabang waiter na nagtitikim ng buto ng pakwan. Miss, o-order kami. Inirapan sila ng matabang waiter, tinitingnan ng dalawang mukhang hampas lupa na puno ng dugo at dumi. Puno ng inis ang kanyang mukha, anong tinitingin-tingin nyo? Hindi nyo ba nakikitang abala ko? May mga tiket ba kayo? Hindi na siya pinansin ni Zhao Taisheng at naglakad ng malaki papunta sa counter. Pabagsak niyang inilapag ang mga grain coupon at 2 papel na 10 yuan sa ibabaw ng kahoy na counter. 10 bowl ng meat noodles. Gusto ko, gawa sa primera klaseng puting harina ang noodles. Dapat puno ng braised pork sa ibabaw, at dagdagan nyo ng taba ng baboy. Gawing malutong yung taba, babayaran kita ng buo, walang kulang kahit 1 sentimo. Nagulat at nanginig ang matabang waiter. Nakita niya ang nakamamatay na tingin ni Zhao Taisheng. Sa takot ay kinuha niya ang pera at mga tiket at sumigaw sa kusina na parang kinakatay, 10 bowl ng meat noodles. Maraming sabaw, maraming mantika, maraming karne. Wala pang 20 minuto, 10 dambuhalang bowl na halos sinlaki na ng palanggana ang dumating. Agad na sumabog sa hangin ang mayaman na amoy ng taba ng baboy at braised pork. Sa ibabaw ng mapuputing noodles ay may makapal na hiwa ng liempo na sumisirit pa sa mantika, at ang sabaw ay may mga gininto ang patak ng langis. Para kay Ernyu na mahigit kalahating taon nang hindi nakakatikim ng mantika, ito ay parang pagkain ng mga Diyos. Inabot ni Zhao Taisheng ang chopstick sa kanya. Isang mahinang ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Ernyu. Kinuha niya ang dambuhalang bowl at direktang isinubsob ang kanyang mukha dito. Tuloy-tuloy ang kanyang paglagok, ang hanggal na ito ay hindi man lang umunguya.
Sunod-sunod ang paggalaw ng kanyang Adam's apple, sabay-sabay niyang nilulunok ang sabaw, noodles, at braised pork. Parang aipo-ipong hinihigop niya ito papasok sa kanyang tiyan. Wala pang isang minuto. Isang dambuhalang bowl ang naubos, walang natirang kahit isang patak ng sabaw. Ibinaba niya ang walang lamang mangkok. Agad niyang kinuha ang pangalawang bowl at nagsimulang lumamon muli. Lahat ng kumakain sa restoran ay natulala. Nanigas sila habang pinapanood ang malahalimaw na taong ito na kumain. Kumuha na rin si Zhao Taisheng ng isang bowl at nagsimulang kumain ng mabilis. Matapos makuha ang fusion ability, ang katawan niya ay parang isang balon na walang hangganan. Sa pagdaan ng mainit na sabaw sa kanyang tiyan, nag-relax ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Isang mainit na agos ang gumapang sa buong katawan niya. 2 malaking bowl ang naubos niya. Dumighay siya sa kabusugan. Si Ernyu naman ay nakalinis ng eksaktong 8 dambuhalang bowl. Sumandal siya sa mahabang upuan, hinihimas ang kanyang bilog na tiyan. Ang kanyang bibig ay nagniningning sa mantika habang nakangisi na parang baliw sa tuwa. Halos maiyak siya sa sobrang kaligayahan. Busog ka na, tumayo ka na para magtrabaho. Punta tayo sa grain station. Nagbayad si Zhao Taisheng. Tumayo ang dalawa at itinulak ang bisikleta papunta sa grain station at sa tindahan ng meat factory. Puno sila ng kumpiyansa dahil may pera sila at mga tiket. Hindi man lang tiningnan ni Zhao Taisheng ang mga murang butil. Diretsyong inilabas ang pera at mga tiket. Bigyan mo ako ng 200 gin ng primera klaseng harina. Ilagay mo sa 4 na sako. At 20 gin ng matatabang hiwa ng baboy. Palian mong mabuti gamit ang straw rope. Nanlaki ang mga mata ng staff ng grain station. Sa mga panahong iyon, ang bumili ng 10 gin ng puting harina para sa bagong taon ay itinuturing ng mayaman. Pero ang lalaking ito, isang salita lang, 200 gin agad ng purong puting harina sa 4 na malalaking sako, kasama pa ang 20 gin ng taba. Mahigpit na itinali ang mga sako at karne sa likuran at sa crossbar ng heavy-duty na bisikleta. Umidyat ang bisikleta sa bigat. Hanggang kalahati na lang ang hangin sa gulong. Habang tinutulak ni Ernyu ang bisikleta, isinukbit naman ni Zhao Taisheng ang canvas bag sa kanyang balikat. Matapos ubusin ang 8 bowl ng meat noodles, si Ernyu ay puno ng lakas na parang kalabaw. Hawak ang parehong manibela, tinutulak niya ang bisikletang may kargang mahigit 200 gin sa daan ng puno ng nyebe. Para lang siyang nagtutulak ng walang laman na kariton, napapahampa sa sobrang gun at tuwa. Sinalubong ng dalawa ang malakas na hangin at nyebe habang nagmamadali pabalik sa Daxing Village. May pagkain na sila at pera. Pagkatapos ng 3 araw, makakakuha na rin siya ng mga modernong pyesa. Matalas ang tingin ni Zhao Taisheng. Ang simula ng kanyang bagong buhay ay pilit niyang nilabanan at pinagtagumpayan sa isang madugong landas. Kapag nagawa na ang composite crossbow, lahat ng mahalagang hayop sa kabundukan ay tiyak na mapapasakan niya. Matapos ang 15 kilometrong paglalakbay sa bundok, sa wakas ay narating din nila ang bungad ng nayon habang dumidilim. Sa ilalim ng matandang puno ng elm, pinaningkit ni Zhao Taisheng ang kanyang matalas na mga mata. Biglang lumiit ang kanyang mga balintataw. Kara-rating pa lang niya sa bungad ng baryo. Nang makita niya si Sun Daho kasama ang 7 o 8 kabataang lalaki, lahat may hawak na pamalo. Nakaharang sila sa daan. Si Sun Daho ay nakasuot ng malinis na itim na pantalon. Hindi pa rin niya mayapak ang kanang paa sa lupa. Nakasandal siya sa matandang puno ng elm sa bungad ng baryo habang humihit-hit ng tabako. Katabi niya ang 7 o 8 tambay sa baryo. Nandoon din si Ergo at si Lazy na may nakapulupot na basahan sa katawan. Lahat sila ay may hawak na hawakan ng piko at kawit na bakal, at tuluyan nilang hinaranggan ang daan. Alubog na ang araw. Ang mga taga-baryo na may hawak na mangkok para kumain ay napatingin sa eksena. Lahat sila'y umatras, sa takot na makakita ng dugo. Kuya Daho, tingnan mo. Matalas ang mata ni Ergo at agad niyang nakita si Ernyu. Tinutulak nito ang bisikletang umuugong at halos bumigay na sa bigat. Nagbuga ng bilog na usok si Sun Daho. Sumunod siya ng tingin, at sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata. Nahulog ang sigarilyo niya, sa ibabaw ng 4 na siksik na sako. May nakatali pa ng mahigpit na dayami, 2 malalaking hiwa ng taba ng baboy na kumikinang sa kaputian. Halos 10 kilo ng purong taba at lomo. Sa panahong ito na kahit lugaw na mais ay kulang pa. Ang tumpok ng mga bagay na ito sa mata ni Sun Daho ay mas nakakasilaw pa kaysa sa isang bundok ng ginto. Ang takot niya kaninang umaga ay biglang natupok ng matinding kasakiman. Dahil may kasama siyang 7 o 8 bataan. Biglang tumikas ang kanyang tindig. Zhao Taisheng, ang lakas ng loob mo. Paika-ikang lumapit si Sun Daho at itinusok ang kanyang pamalo sa lupa. Mayabang niyang sinabi, ikaw na isang hampas lupang nag-iisa sa buhay, saan mo nakuha ang lahat ng arena at taba? Siguradong nagpunta yan sa bayan para magbenta sa black market, sinasabotahe ang gobyerno. Ilang mga tambay ang halos mapalunok ng laway sa pagtingin sa matatabang karne, at nakisali sa kantsawan.
Ito ay siguradong mga bagay na galing sa black market. Zhao Taisheng, lumabag ka sa batas. Ibigay mo na ang mga gamit na yan. Kukumpiskahin yan ng brigada para sa lahat. Lalong nagagalak si Sun Dao habang nagsasalita, para bang naamoy na niya ang bango ng adobong baboy. Tinutok niya ang hawakan ng kanyang gamit sa ilong ni Zhao Taisheng. Ngayon, huling-huli ka na sa akto. Kung matalino ka, iwanan mo ang bisikleta at sumama ka sa akin sa brigada para umamin sa kasalanan mo. Kung hindi, bubugbugin ka naming magkakapatid hanggang sa halos mamatay ka na, at ipapadala ka para barilin. Natakot ang mga taga-nayon, hindi man lang makahinga ng malakas. Ang salita ng mga opisyal ng brigada ay batas. Kapag napagbintangan kang nagbebenta sa black market, sira na ang buong buhay mo. Huminto si Zhao Taisheng, tinitingnan ng grupo ng mga pesteng ito na parang mga langaw na nag-iingay. Wala man lang siyang ganang magpaliwanag. Para ka lang kasing nakikipag-usap sa mga hayop. Sa nakaraang buhay niya, masyado siyang naging matapat kaya nawasak ang kanyang pamilya. Sa mga ganitong bagay, sa kamao at kutsilyo na lang siya naniniwala. Lumingon siya kay Ernio na nasa likuran niya, at sa napakakalmadong boses ay sinabi, Ernio, masarap ba yung 10 mangkok ng mami na kinain natin kaninang tanghali? Pagkarinig ni Ernio sa salitang mami, sunod-sunod siyang tumango, ang ngiti niya'y abot hanggang batok. Napakasarap, nanlamig ang tingin ni Zhao Taisheng, at itinuro niya si Sun Dao. Naiinggit ang mga yan, gusto nilang agawin ang ating harina at matatabang karne. Para hindi na tayo makakain ng karne kahit kailan. Sabihin mo nga, anong dapat nating gawin? Agad na nawala ang malokong ngiti ni Ernio. Ang pagnakaw ng karne, sa simpleng mundo ng higanteng ito. Ang pagkain ang pinakamahalaga. Sino ang maglalakas loob na agawin ang karne niya? Iyon ay isang mortal na kaaway na hindi mapapatawad. Mula sa lalamunan ni Ernio, sumabog ang isang mabangis na sigaw na parang isang haring baboy ramon na nagpoprotekta ng pagkain, na yumanig sa mga puno at nagpalaglag ng nyebe. Isinandal niya ang bisikletang may kargang mahigit 100 kilo sa banta ng nyebe, hindi man lang binunot ang kanyang pantay baboy na kutsilyo. Gamit lang ang mga kamay, humakbang siya gamit ang kanyang mga hita na parang poste, na tila isang bulldozer na walang preno. Tumapak sa tumatalsik na nyebe, diretsyong sumugod kay Sun Dao. 7 hanggang 8 tao ang sapilitang bumangga sa kanya. Aba, nabaliw na ang tandang ito. Sugurin niyo siya. Si Sun Dao, sa sobrang takot, napasigaw at umatras. Ilang siga ang nagtaas ng mga hawakan ng piko at hinampas si Ernio. Matibay ang mga hawakan na sinlaki ng pulso. Umama ito sa malapad na balikat ni Ernio, pero ni hindi man lang siya natinag. Ang matigas na hawakan pa ang nabiyak sa dalawa. Ang mga matitigas niyang kalamnan ay hinubog sa pagsisibak ng kahoy at pagbubuhat ng dumi. Idagdag pa ang lakas mula sa 10 mangkok ng meat noodles, mas matigas pa siya sa bakal. Hindi pa nakakabawi ang lalaki, isang malakas na sampal na sinlaki ng pamaypay mula kay Ernio ang tumama na. Isang malutong napak, ang umalingaw-ngaw. Ang lalaki ay parang basahan na tumilapon ng mahigit 2 metro. Una ang mukhang bumagsak sa nyebe, at ang mga ngipin niya, kasama ng dugo, ay sumabog sa sahig. Agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos noon, hinawakan naman ni Ernio sa kwelyo ang isa pang binata, binuhat ito gamit ang isang kamay na parang nagbubunot lang ng labanos. At malakas siyang inihampas sa katabi nito. Sunod-sunod ang tunog ng mga suntok na tumatama sa laman. Ito ay isang walang dadang panig na pambubugbog. Hindi na kailangan ni Ernio ng anumang diskarte. Dala lang ng purong lakas para protektahan ang pagkain niya at ng kakaibang tibay sa suntok, walang habas siyang sumusugod. Isang suntok sa kaliwa, isang sipa sa kanan, sino mang tamaan. Wala ni isa ang nakatayong humihinga. Wala pang 1 minuto. Ang 7 hanggang 8 siga na naghahari-harian ay nakahandusay na lahat sa nyebe. Hawak ang kanilang mga tiyan, may mga bali-belang braso't binti, umiiyak sila sa sakit habang nagpapagulong-gulong. Puno ng sariwang dugo at putik ang kanilang mga mukha. Tulala si Sun Dao. Kahit sa panaginip, hindi niya inakala na ang tandang laging binubugbog at minura ay naging isang halimaw na kumakain ng tao. Habang pinapanood niya ang mga tauhan niyang nagpapagulong-gulong sa sahig, pinagpawisan siya ng malamig sa likod. Tatalikod na sana siya para tumakbo, pero paglingon niya, isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Si Zhao Taisheng, na may pambihirang bilis mula sa fused relic, ay sobrang bilis na hindi mo makita ang kanyang mga galaw. Parang multo, si Zhao Taisheng ay tumawid ng 5 hanggang 6 na metro sa isang iglap at lumitaw sa harap ni Sun Dao. Ngumisi si Zhao Taisheng at nagtanong, saan ka pupunta? Sabay biglang itinaas ang kanyang kanang tuhod. Isang malakas na sipa ng tuhod ang tumama sa tiyan ni Sun Dao. Halos lumuwa ang mga mata niya. Ang kinain niyang mais na may kasamang asido ay biglang sumuka mula sa kanya. Ang buong katawan niya ay namilipit sa sakit na parang hipon. Isang malakas na kalabog at lumuhad siya sa harap ni Zhao Taisheng. Pero hindi pa tapos si Zhao Taisheng.
Hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang buhok ni Sandaho at idiniin ang mukha nito. Sa lupa, itinaas niya ang kanyang kanang paa. At buong lakas na tinapakan ang gilid ng mukha ni Sandaho. Isang crack ang narinig. Ang tumigas na putik at yelo ay bumaon sa balat ni Sandaho, kaya napasigaw siya sa sakit na parang kinakatay na baboy. Nakadapa si Sandaho sa nyebe at desperadong nagmakaawa, sumisigaw ng Kuya Taisheng. Lolo Taisheng, mali po ako. Sabi ko yung butil, hindi ko na po kukunin. Pati po yung karne, hindi na. Patawarin niyo na po ako. Mas lalong diniinan ni Zhao Taisheng ang kanyang paa, dinurog ang kalahati ng mukha ni Sandaho hanggang sa ito'y maging duguan. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang matalim at malamig na tingin ay dumaan sa mga taga-nayon na sumisilip para makiusyoso. Ang mga taga-nayon na nasalubong ang kanyang tingin ay nanginig sa takot. Napayuko sila, hindi magkalakas loob na tumingin sa kanya. Ang boses ni Zhao Taisheng ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin. Puno ng awtoridad na hindi matitinag. Sinabi niya, makinig kayong lahat sa buong nayon. Dati duwag ako, pero namatay na ako ng isang beses. Mula ngayon, sino mang magtangkang gumalaw ng gamit ng pamilya Zhao namin, puputulan ko ang kamay niya. Kung sa tingin ng mga awtoridad ay may ginagawa akong masama, sige, tumawag kayo ng pulis at ipahuli ninyo ako. Pero bago dumating ang mga pulis, sino mang putang inang magtangkang tumapak kahit isang hakbang sa bakuran ko, ako ang makakalaban niya. Itong sahig na puno ng dugo ang kanyang kahahantungan. Pagkasabi niyan, tinipa ni Zhao Taisheng si Sandaho na parang asong patay, papunta sa malalim na kanal sa gilid ng daan. Tinawag ni Zhao Taisheng si Ernio para itulak ang bisikleta pauwi, hindi man lang tiningnan ng humahagulgol na si Sandaho. Tumalikod siya at naglakad pauwi. Si Ernio naman ay humadyak-jak na parang loko. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang damit, at itinayo ang bisikletang punong-puno ng karga. Sumunod si Zhao Taisheng sa likuran. Ang mga tao ay kusang tumabi para bigyan siya ng napakalawak na daan. Tinitingnan nila si Zhao Taisheng na parang isang demonyo. Wala nang nangahas na bumanggit pa ng salitang agawin. Itinulak niya ang sira-sirang tarangkahan. Nakadungaw sa bintana si matandang Zhao. Pinagpapawisan sa pag-aalala na baka nakulong ang kanyang anak. Ngunit nakita niya si Zhao Taisheng kasama si Ernio na tulak-tulak ang tila isang bundok na mga suplay papasok. Nagtanong si matandang Zhao, Taisheng, anak, ninakawan mo ba ang kooperatiba? Initigan niya ang 4 na sakong harina at 10 kilong matabang karne, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sinabi ni Zhao Taisheng na ipinagpalit niya ito sa isang malaking huli mula sa kabundukan, at hindi na nagpaliwanag pa. Tinawag niya si Ernio para ipasok ang harina sa bahay at isalansan sa pader na parang isang maliit na bundok. Ang sirang lutsuang putik sa sahig ay bahagya ng naayos ni matandang Zhao gamit ang dilaw na putik. Inilabas ni Zhao Taisheng ang kanyang maikling kutsilyo at dumiretso ng hiwa ng 2.5 kilong karne. Liempo na may makapal na taba at mantika. Sumigaw siya kay Ernio na mag-apoy. Ngayon, kakain tayo ng masagana. Malamig na kawali, malamig na mantika, at isusunod ang taba. Habang umiinit ang lumang koaling bakal, mabilis na natunaw ang puting-puting taba ng baboy. Gumawa ito ng napakasarap pakinggang tunog ng pagsagitsit, at ang matapang at napakabangong amoy ng mantika ng baboy ay kumalat sa buong bakuran. Napapalunok na lang ng laway sa inggit ang mga kapitbahay, pero walang sino man ang nangahas na kumatok sa kanilang pinto. Nang maluto na ang mantika, ibinuhos dito ang hiniwang liempo na may balat na kasing laki ng mga blok ng mahjong. Ginisa ito sa malakas na apoy hanggang lumabas ang sarili nitong mantika, saka binuhusan ng toyo at nilagyan ng hiniwang tuyong dahon ng sibuyas. Tinakpan ng kaldero at hininaan ang apoy para maluto ng dahan-dahan sa loob ng wala pang kalahating oras. Isang kaldero ng mapula at may kintab na nilagang baboy, na ang balat ay parang kristal sa linaw, ang naluto. Kinaumagahan, sa lumang kawali ng pamilya Zhao ay kumukulo ang nagsasagitsitan at mamantikang nilagang baboy. Sa wakas, nakakain din ang buong pamilya ng kanilang unang busog na hapunan sa kanilang bagong buhay. Nakasandal si matandang Zhao sa ulunan ng kanyang higaan. Hawak niya ang isang malaking mangkok na yari sa porselana, puno ng kaning puti na binuhusan ng malapot na sabaw ng karne. Sa ibabaw nito ay may 4 hanggang 5 piraso ng napakalambot na taba ng baboy. Kumuha siya ng isang piraso. Natutunaw ito sa bibig, at bumabaha ang mantika sa bawat kagat. Habang siya'y ngumunguya, sunod-sunod na pamatak ang kanyang mga luha sa mangkok. Tinanong ni matandang Zhao, Taisheng, anak, hindi ba ako nananaginip? Nasa buong buhay natin, makakakain pa pala tayo ng ganito kasarap na pagkain. Nakaupo si Zhao Taisheng sa tabi ng kalan. Hawak ang isang malaking mangkok, kumakain siya ng napakabilis. Sabi niya, Itay, kainin niyo na po yung karne ninyo. Basta ganito lagi ang kainan natin, wala nang sino man ang muling makakatapak sa pamilya Zhao. Ang katabi niyang si Ernio ay walang oras para magsalita.
Ang maliit na palanggana sa harap niya ay may lamang 1.5 kilo ng kanin na hinaluan ng nilagang baboy. Ang simpleng kuya na ito ay parang isang walang awang hilingan ng karne, hindi man lang halos ngumunguya. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagsubo na parang ibinubuhos sa tiyan, habang pinagpapawisan ang buong ulo niya. Nagniningning ang kanyang mga mata na parang sa baka. Ang isang kainan na ito ay pumuno sa lahat ng pagkukulang sa katawan ni Zhao Taisheng, kasabay ng pagsasanib ng lakas ng isang baboy ramo at ng sarira. Naging pambihira ang kanyang gana sa pagkain, nang ang mataas sa calorie na taba at carbohydrates ay pumasok sa kanyang tiyan. Mabilis itong naging malupit na lakas na nagpalusog sa bawat hibla ng kanyang mga kalamnan. Sa sumunod na 3 araw, naging pambihira ang katahimikan sa baryo ng Daxing. Si Sun Daho, na napatalsik, ay nagkukunwaring malapit ng mamatay sa kanyang bahay. Hindi man lang siya ng ahas na umimik, pati na rin yung 7 o 8 basagulero na nabalian ng buto. Lagi lang siyang nakakulong sa bahay, at nabasa na siya ng buong nayon. Ang Zhao Taisheng ngayon ay parang isang demonyong walang kinatatakutan. Sino mang lumapit sa kanya, siguradong mamamatay. Hindi nag-aksaya ng panahon si Zhao Taisheng. Kasama si Ernio, nagsibak sila ng kahoy hanggang sa mapuno ang kanilang bakuran. Gamit ang isang itak at kikil, ang isang napakatigas na 100 taong gulang na kahoy na elm ay kanyang inukit para maging isang magaspang na katawan ng crossbow. Pagkatapos ay kinalas niya ang pana na gawa sa sungay at kahoy. Kinuha niya ang 2 dulo na may pinakamalakas na hatak at pinakinis ang mga ito para gawing 2 braso ng crossbow. Handa na ang lahat, hinihintay na lang ang tamang pagkakataon. Pagsapit ng tanghali sa 3 araw, umiihip ang isang tuyo at malamig na hangin mula sa hilagang kanluran. Isang nakabibinging ugong ng makina ang biglang bumasag sa katahimikan ng isang berdeng jeep na BJ-212 ang dumaan, sinasagasaan ang makapal na nyebe at putik. Mayabang itong pumasok sa nayon. Sa mga panahong iyon, kahit bisikleta ay isang pambihirang bagay na. Ang pagpasok ng military jeep sa nayon ay parang pagbaba ng isang UFO. Nagulantang at nagsilabasan ang lahat ng tao sa nayon, bata man o matanda.